Naaawa ako kay Sarah. Kailangan niyang tiisin ang panloloko ng asawa. Hindi niya pinapayagang tawagin si Yulseong na biyenan. Tuwing uwi siya sa kanyang ina, kailangan niyang maligo dahil hindi niya maatim ang amoy ng bahay ng biyenan para makipaghiwalay ang kanyang anak sa kanya. Pinili niyang ipatapon siya sa kulungan. Si Sarah ay isang abogado, matalino siya at kalmado. Ngayon ang kaarawan ni Yulseong, na siya ring presidente ng law firm niya. Pagkatapos magbihis, dumating si Sarah sa birthday party. Ngunit hindi niya makita ang upuan niya sa family table. Lumabas na ginamit ni Yulseong ang dahilan na walang sapat na upuan para ilipat siya sa mesa ng kanyang pamangkin. Alam ni Sarah na sinasadya ito ng babae, ngunit hindi siya madaling mabuli. Kaya nagdagdag siya ng upuan para sa sarili niya sa family table. Pagkatapos ng lahat, tinawagan ni Sarah ang asawa niya para pilitin itong pumunta sa party sa tamang oras. Sa oras na ito, ang asawa niya ay nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagkunwari siyang nagsasalita habang naglalakad at nakikinig sa tawag niya. Ngayon ang araw na ginamit ni Yulseong ang pagkakataon na mag-imbita ng matataas na opisyal upang humingi ng pag-apruba para sa Law Academy. Hindi niya papayagan ang anumang pagkakamali. Bukod pa rito, may espesyal na kahilingan si Yulseong na tawagin siyang presidente sa lahat ng oras, hindi biyenan. Narating ng buong pamilya ang party. Natuklasan ni Sarah na nawala ang kanyang upuan sa family table habang ang lahat ay nakikipagpalitan ng pagbati sa matataas na opisyal. Hindi man lang pinayagan ni Yulseong na magsalita siya. Si Sarah ay sumunod lang sa dalawang tao na parang isang katulong, kaya napangiti na lang siya ng pilit. Ngunit sa kanyang puso ay may mapait na damdamin na hindi maipahayag. Pagkatapos ng party ay pumunta siya sa kanyang tunay na ina para humingi ng kaaliwan. Hindi alam ng ina niya ang sitwasyon ni Sarah sa bahay ng asawa niya. Akala niya ay nabubuhay siya ng masaya. Sinabi ng ina niya na bastati nakikita siyang masaya ay masaya na siya. Ngunit kung hindi siya masaya, hindi rin siya magiging masaya. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpaiyak kay Sarah. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina para sa kanya, kaya pinigilan niya ang lahat ng kahihiyan. Pag-uwi niya, maingat siyang bumati sa kanyang biyenan. Hindi inaasahan na alam ni Hiwon na nakita niya ang kanyang ina, kaya sinabihan niya siyang maligo muna bago makipag-usap. Kung hindi ay magkakaroon siya ng maasim na amoy ng isang mababang uri. Nakita ni Sarah na minamaliit ni Hiwon ang kanyang ina. Hindi na niya ito kinaya. Hindi niya naiintindihan kung ano pa ang kailangan niyang gawin para matanggap siya ng babae. Tiningnan pa rin ni Hiwon si Sarah na may paghamak. Sinabihan siyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang asawa at tinanong pa kung bakit hindi niya pinaplansa ang damit panloob ng kanyang asawa kamakailan. Sinabi niya na ang pinaka-nakakabigo na asawa ay ang uri na marunong lang mag-enjoy at ayaw alagaan ang kanyang asawa. Pagkatapos, kinausap ni Sarah ang asawa niya tungkol dito. Ngunit ang asawa niya ay walang pakialam. Sinasabi lang na subukan niyang sumunod sa kagustuhan ng kanyang biyenan. Para maiwasan ang salungatan sa pagitan ng biyenan at manugang, ang biyenan ay patuloy na nagpapahirap sa kanya at ang kanyang asawa ay malamig na nagdulot ng matinding sakit kay Sarah. Sa kabutihang palad, ang presensya ng kanyang anak na si Seoyeon ay nagbigay sa kanya ng kaunting init sa malamig na bahay na ito. May kasabihan, dahil sa anak, ang ina ay magiging matatag. Kasama ang kanyang anak, wala na siyang kinatatakutan. Kinabukasan ay ibinigay ni Hiwon sa kanya ang isang mahalagang kliyente na si Elit Kim. Hinihiling na subaybayan niya ang kaso nito. Maingat niyang sinuri ang file at nalaman niya na si Elit Kim ay nagpapatakbo ng isang cosmetic hospital. Siya ay mayaman ngunit may maraming criminal records. Napakadelikado na tanggapin ang pagtatanggol sa kanya dahil napakataas ng posibilidad na matalo. Gusto niyang panatilihin ang kanyang panalo, kaya ayaw niyang tanggapin ito para maengganyo si Sarah na tanggapin ang kaso. Nangako si Hiwon na kung mananalo siya sa kaso, gagawin siyang direktor at papayagan siyang tawagin siyang biyenan. Sa ilalim ng mga kaakit-akit na kondisyon, pumayag si Sarah na ipagtanggol siya. Bagamat alam niyang masamang tao siya at masama ang trato sa kanyang asawa. Sa kaso ng diborsyo ni Elit Kim, idinemanda siya ng kanyang asawa na si Jang Mi para sa sadyang pananakit at pangangalo niya. Sino ang mag-aakala na ilalabas ni Sarah ang sertipiko ng pinsala ni Elit Kim na nagpapahayag na ang mag-asawa ay parehong may kasalanan? Ang karapatan sa kustodya ay dapat na mapunta kay Elit Kim dahil mas maganda ang kanyang kalagayan sa pananalapi. Sa katunayan, ang sertipiko na ito ay pinabagsak ni Elit Kim sa kanyang sarili para pekin. Sa nakita, ang abogado ni Jang Mi ay nagsimulang magbigay ng isang mapagpasyang suntok. Inilabas niya ang video ni Elit Kim na nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Ang babaeng iyon ay ang biyenan ni Sarah. Sa oras na ito, wala nang pakialam si Hiwon sa kanyang reputasyon. Hiniling niya kay Sarah na maghanap ng paraan para manalo sa kaso. Sa kasamaang palad, bago pa man tumahimik ang isang alon, isa pa ang dumating. Si Miss Kim ay iniimbestigahan ni Kijon para sa iligal na pagbibigay ng reseta ng gamot at kasangkot din sa sirkulasyon ng mga ipinagbabawal na kalakal. Tinawag ni Kijon si Sarah sa ospital at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Si Kijon ay isang matapat na taga-usig. Isang araw ay pinangunahan niya ang kanyang mga kasamahan na halughugin ang isang gusali bago ang aksyon. Sinabihan siya ng kanyang special team leader na huwag pumunta sa SA room sa 2D floor. Narinig ito ni Kijon at sinabi niya na ang AG room ay tiyak na may problema. Bumiti siya at dinala ang kanyang mga tao sa SA room para halughugin. Siyempre, nakita nila ang AG ng conglomerate na walang malay dahil sa paggamit ng gamot. Bilang isang taga-usig, si Kijon ay may maraming confidential na dokumento tungkol sa mga suspect. Alam niya ang tunay na mukha ni
Elif Kim, kaya sinadya niyang hayaan ang kanyang kasamahan na magbunyag ng impormasyon kay Sarah. Doon nalaman ni Sarah na si Elif Kim ay isang homosexual. Hindi siya maaaring magkaroon ng intimate na relasyon sa kanyang asawa na si Jang Mi, kaya ginamit nila ang in vitro fertilization at mayroon silang anak na tulad ng kasalukuyan. Ang kanilang kasal ay talagang isang pandaraya. Ang mas lalong ikinagulat ni Sarah ay hindi pa natatapos ang kaso. Ibinigay na ni Hee-won ang posisyon ng direktor sa ibang kasamahan. Bukod pa rito, alam na niya ang tungkol sa pagpapanggap na kasal ni Elif Kim. At sa wakas ay naunawaan na niya na hindi siya kailanman tatanggapin ng babae. Sa susunod na paglilitis, sinadya niyang ibunyag sa harap ni Jang Mi na si Elif Kim ay isang homosexual. Basta mahawakan ni Jang Mi ang puntong ito, sigurado siyang mananalo siya sa kaso. Labis na nagpapasalamat si Jang Mi kay Sarah. Pagkatapos, sa korte ay inakusahan niya si Elif Kim na gusto niya ng mga lalaki. Mariing pinabulaanan ito ni Elif Kim at sumigaw pa sa lugar. Hindi na ito kinaya ni Jang Mi. Galit na sinumbatan niya ang kanyang sinungaling na asawa. Tinanong kung bakit siya pinakasalan at sinabihan siyang sumama na lang sa lalaking gusto niya. Bakit niya winasak ang buhay niya? Nang makita si Jang Mi na nawawala ng kontrol, si Sarah ay lubos na naantig. Natapos ang paglilitis at nanalo si Jang Mi sa kaso. Labis din siyang nagalak para sa kanya. Sino ang mag-aakala na isa pang malaking bagyo ang darating kay Sarah nang makita niya na hindi na siya kontrolado. Kaya hiniling ni Hee-won sa kanyang asawa na pakasalan ang anak ng presidente upang makamit ang layunin ng pagtatatag ng law school. Mula doon, maaari siyang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan. Ang malupit na biyenan ay mayroon ng plano bago pa man. Ginamit niya ang dahilan na ipasok ang kanyang apo sa isang international school para pilitin ang mag-asawa na mag-fake na diborsyo. Pagkatapos ay niloko niya ang selyo niya para pekin ang mga dokumento para makapasok ang kanyang apo sa international school pagkatapos niyang asikasuhin ang kanyang apo. Ibinalita ni Hee-won ang tungkol dito at sinisi si Sarah na nagresulta sa investigasyon kay Sarah at ang peking diborsyo ay naging tunay. Sa divorce papers, tinukoy din ni Hee-won na ang kustodya ng bata ay sa asawa. Pagkatapos na malantad ang insidente, si Sarah ay inaresto at ikinulong, habang si Hee-won at ang kanyang asawa ay inalis ang lahat ng responsibilidad. Hinarangan din ng malupit na biyenan ang kanyang mga kasamahan na piyansahan siya. Dumating ang asawa niya para payuhan siyang umamin sa kasalanan at pagdusa ng parusa at maging masunurin sa kulungan. Basta pakasalan niya ang anak ng chairman at matagumpay na maitatag ang law school, ginagarantiyan niya na si Sarah ay mabubuhay ng marangya at komportable at sila ay hindi na mag-asawa sa pangalan lamang. Ngunit maaari pa rin silang magkasama tulad ng dati. Tinanong niya kung gusto niyang gawin siyang isang kabit. Pagkatapos ng ilang buwan sa kulungan, naunawaan niya ang kanilang tunay na mukha. Determinado siyang bumangon at lumaban. Sa parehong oras, si Yul Seong ay nagsimula ng isang bagong buhay. Nag-organisa siya ng isang proposal party kasama ang anak na babae ng chairman. Ang kabit na si Yumi ay dumating sa party at nagdulot ng gulo. Si Ki-joon ay nagkataon na nakasaksi sa eksenang ito. Di nagtagal ay biglang namatay si Yumi. Sinabi ng pulisya na walang mga palatandaan ng pagpatay, na nag-iisip na siya ay nahulog mula sa taxi sa kanyang sarili. Gayunpaman, naramdaman ni Ki-joon na mayroong mali, kaya ginagpa siyang muling imbestigahan ang kaso, ang empleyado sa restaurant ng nanay ni Sarah. Nang makita ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yumi, hindi rin siya naniniwala na magpapakamatay siya. Si So-hee ay dating nagtatrabaho bilang waiter sa proposal party. Naiwan niya ang kanyang telepono sa silid. Aksidenteng na-record niya ang pag-uusap ni Yul Seong at Yumi. Ayaw ni Yumi na makita ang lalaking mahal niya na magpakasal sa iba, kaya binantaan niyang ilalabas ang kanilang mga intimate na larawan. Pagkatapos umalis ni Yumi, nagpadala si Yul Seong ng mga tao upang nakawin ang mga dokumento. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na kung magdulot siya ng gulo ay dapat siyang harapin. Maraming paraan para mawala siya. Nakita ng ina ni Sarah ang balita na muling imbestigahan ni Ki-joon ang kaso, kaya dinala niya ang ebidensya sa prosecutor's office upang hanapin siya. Nagkataon na nandoon din si Yul Seong. Tumayo siya sa itaas at tiningnan ang ina ni Sarah. Tinawagan din niya ito para sabihin na nandito rin siya. Naramdaman ng ina ni Sarah na mayroong masama. Nagsinungaling siya na pumunta siya doon para hanapin ang taga-usig na namamahala sa kaso ni Sarah. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinaba ang telepono. Nang umakyat si Ki-joon sa 2D floor, nakita niya si Yul Seong na tumatawag. Hindi niya pinansin ito, ngunit nang bumaba siya sa lobby para makipagkita sa taong may impormasyon tungkol sa kaso, sinabihan siya na kinuha na ito ng isang lalaki. Tiningnan ni Ki-joon ang TV sa lobby at nakita niya ang ina ni Sarah na sumunod sa isang kahina-hinalang lalaki. Kanina habang naghihintay ang ina ni Sarah, nagsinungaling ang lalaking ito na kasamahan siya ni Ki-joon, pagkatapos ay dinala niya ito sa ibang lugar. Hindi mahanap ni Ki-joon ang kahina-hinalang lalaki at hindi rin niya alam kung sino ang taong may impormasyon tungkol sa kaso, kaya nag-focus na lang siya sa kaso ng pagkamatay ni Yumi. Nalaman niya na bago mamatay, tinawagan ni Yumi si Professor Seo sa paaralan, ngunit tumanggi si Professor Seo na makipagtulungan sa investigasyon. Ang kanyang testimonya ay patuloy na nagbabago at tumanggi siyang ibigay ang kanyang telepono, kaya napilitan si Ki-joon na ipatawag siya. Ngunit sa isang iglap, isang kaso ng pagpatay ang nangyari sa prosecutor office. Si Ki-joon ay pinagalitan at pinaghihinalaang nag-imbestiga ng sobra na nagresulta
resulta sa pagkamatay ng testigo. Dumating siya upang hamunin ang ministro kung bakit hindi niya nililinaw ang katotohanan. Ngunit sinisi siya ng ministro dahil sa laging panghihimasok sa mga bagay ng ibang tao na nakakasira sa reputasyon ng prosecutor office. Pagkatapos ng insidente, binaba ang ranggo ni Ki-joon ng ministro. Nawalan din siya ng pananampalataya sa posisyon ng taga-usig kaya nagbitiw siya, determinadong itapon ang kanyang taga-usig card. Nag-impake siya at umalis sa prosecutor office. Sa kulungan ay dinalaw ni Jang-mi si Sarah. Ngayon ay nakakuha na siya ng malaking alimony kaya gusto niyang makipagtulungan kay Sarah para gumawa ng isang malaking bagay. Gamit ang kanyang alimony at ang kakayahan ni Sarah, bibigyan nila ng full package na serbisyo sa pag-aayos ng diborsyo upang iligtas ang mga taong tulad ni Jang-mi noon. Si Sarah ay kasalukuyang nakakulong kaya gusto lang niyang makalabas sa kulungan ng maaga. Ang serbisyo na sinasabi ni Jang-mi ay mas marami o mas kaunti na lalabag sa batas, bagamaki sa loob ng ilang taon. Hindi na siya makakapagtrabaho bilang abogado dahil sa kanyang criminal record. Ngunit ayaw niyang kumita ng pera sa ganitong paraan, kaya tinanggihan niya ang alok ni Jang-mi. Ngunit si Jang-mi ay nagpatuloy. Pinahahalagahan niya ang kanyang kakayahan at umaasa siyang mag-iisip siyang mabuti. Pagkatapos niyang makipagkita kay Jang-mi, bumalik siya sa kanyang selda. Ayon sa kanyang nakasanayan, inilabas niya ang litrato niya kasama ang kanyang ina at anak. Naalala niya ang mga tao sa larawan, hindi niya inaasahan na mayroong masamang balita. Biglang namatay ang kanyang ina. Pinayagan si Sarah na bumisita sa kanyang ina. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang ina at hindi siya makapaniwala. Sinabi sa kanya ng kanyang mga dating kasamahan na namatay ang kanyang ina sa dating pabrika ng kanyang ama. Sinabi ng pulisya na walang mga palatandaan ng pagpatay. Labis na nagulat si Sarah. Niyakap niya ang kanyang kasamahan at umiyak. Dumating si Yul Seong bilang tagapangalaga. Tinulungan niya siyang salubungin ang mga bisita. Tinulungan ng kanyang mga kasamahan si Sarah na imbestigahan ang kaso ng kanyang ina. Ngunit walang nakitang anumang abnormalidad. Wala ring nakitang ebidensya ng pagpatay. Natanggap lang niya ang telepono na iniwan ng kanyang ina. Nandyan ang huling habili ng kanyang ina. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili at lumuhod sa harap ng litrato ng kanyang ina at umiyak. Nakiusap siya kay Yul Seong na dalhin ang kanyang anak upang bigyan ng huling paalam ang kanyang ina. Ngunit sinabi niya na ang kanyang anak ay naglalakbay kasama ang kanyang lola. Sa puntong ito ayaw na ni Sarah na makipagtalo kay Yul Seong. Gusto niyang panatilihin ang pagiging magkaibigan sa panlabas na anyo. Ngunit naunawaan na ni Sarah ang kanyang huwad na mukha. Pagkatapos ng sakit, bumangon si Sarah. Lihim siyang humingi ng tulong sa kanyang kasama sa kulungan na turuan siya ng martial arts. Sa kanyang isip ay nakita niya ang kanyang kalaban na naging si Yul Seong. Nakita ang kanyang mapanlinlang na mukha. Pinagsasaktan siya ni Sarah ng husto. Sa mga sumunod na araw, idinikit ni Sarah ang litrato ni Yul Seong sa punching bag. Ginawang lakas ang lahat ng galit at pinagsusuntok ang punching bag. Kung susuko siya lang ang magdurusa. Hindi nagtagal ay natapos na ang sentensya ni Sarah at sa wakas ay nalanghap na niya ang kalayaan sa labas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ay pumayag siyang makipagtulungan kay Jang-mi. Ang kanyang layunin ay simple, na si Yul Seong ay makakuha ng nararapat na parusa at sa parehong oras ay mabawi ang kustodya ng kanyang anak. Si Sarah at Jang-mi ay nagtulungan ng maayos, nagtatag sila ng isang divorce service company na nag-specialize sa pag-aasikaso ng mga problema sa diborsyo para sa mga kliyente. Isang araw, dumating ang isang babaeng manunulat. Ang kanyang asawa ay isang sikat na broadcaster. Kamakailan lang ay inakusahan si Jae-gok ng pang-aabuso sa isang estudyante. Idinemanda ng estudyante si Jae-gok sa korte. Ngunit sinabi niya na nagkaroon lang sila ng relasyong sexual pagkatapos ng isang aksidente sa kotse at walang sapilitang kilos. Lubos na nabigo si Jo-won kaya nagpa siya siyang makipagdiborsyo. Kung hindi niya alam kung kailan matatapos ang kaso. Ayaw ni Jo-won na maapektuhan ang kanyang anak na babae kaya humingi siya ng tulong kay Sarah. Bago pa man tanggapin ni Sarah ang kaso, si Suji ay malapit ng bumagsak. Sa mga araw na ito, ang batang babae ay patuloy na binabatikos ng mga tao sa paligid niya. Ang mental na pressure ay napakalaki. Sa wakas ay hindi na niya ito makayanan, mag-isa siyang umakyat sa bubong ng gusali ng paaralan. Ang kanyang emosyon ay napaka-emosyonal. Si Sarah at ang kanyang mga kasamahan ay nagmadaling pumunta sa paaralan upang iligtas si Sojay. Hindi alintana ni Sarah ang panganib at umakyat sa gilid ng bubong. Ginamit ni Sarah ang kanyang sariling karanasan upang hikayatin si Sojay. Pinapayuhan ang batang babae na isipin ang kabaligtaran tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga magulang kung magpapakamatay siya. Ang pinakamahal at malungkot na tao ay ang mga mahal sa buhay ng batang babae. Ang payo ni Sarah ay umabot sa puso ni Suji at nang susubukan na niyang lumapit sa kanya, hindi siya nag-inat at nadulas. Sa kabutihang palad, ginamit ni Sarah ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang batang babae. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, sa wakas ay ligtas na ang lahat. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya siyang tanggapin ang pagtitiwala ni Jo-won. Ang pangunahing dahilan ay alam niya na lumapit si Jae-gok sa kumpanya ni Yul Seong. Samantala, natagpuan din ni Jang-mi si Ki-joon upang maging consulting lawyer niya dahil sa kasalukuyan ay hindi siya maaaring mag-practice. Lubos na humanga si Jang-mi kay Ki-joon. Masigasig niyang inirekomenda siya na sumali kay Sarah at sa iba pang mahuhusay na tao, isang abogado, isang pulis, isang hacker at isang dating taga-usig. Ito ay isang perpektong kombinasyon. Naghanap si Sarah ng maraming dahilan upang tumanggi. Ayaw niyang magtrabaho kasama si Ki-joon. Ngunit si Jang-mi ay napakadeterminado. Si Sarah ay napilitang makipagkita kay Ki-joon. Nang umupo sila ay naging awkward na ang atmosphere. Walang ekspresyon sa mukha si Sarah habang tinatalakay ang trabaho kay Ki-joon. Ngunit patuloy na nagtanong si Ki-joon. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa
pagitan nilang dalawa sa mga taon na sila ay naghiwalay. Tahimik na nagsimulang mag-flashback si Sarah sa nakaraan, 9 na taon na ang nakalipas ay malapit na siyang magpakasal. Sa isang gabi ng tag-ulan ay may dalang excited na damdamin siya sa bahay ni Kijoon. Para lang makita siya sa huling pagkakataon, niyakap siya ni Kijoon ng mahigpit at ayaw siyang iwan, pinayuhan niya siyang huwag magpakasal para hindi sila magsisi. Dating nangako ang dalawa na tataka sila, ngunit sa huli ay tinanggap pa rin ni Sarah ang katotohanan, ayaw niyang maging runaway bride. Hindi na maibabalik ang nakaraan para kay Sarah, kahit na sila ay dating magkasintahan, basta mabuhay sila ng maayos sa hinaharap, wala siyang pagsisisihan. Kahit 24 paghahati 7, ayaw ni Sarah na makita si Kijoon, ngunit hindi niya maaaring suwayin si Jangmi, kaya umaasa siyang tatanggihan ni Kijoon na sumali sa grupo. Tiningnan siya ni Kijoon ng may malamig na mukha, nabigo siyang umalis, nagsimulang umulan na malungkot din tulad ng gabing nagkita sila. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpa siya si Kijoon na maging partner ni Sarah. Hinarap ni Sarah si Kijoon at kusa niyang inilahad ang kanyang kamay. Hindi siya mapigilan na mag-atubili, ang kanyang pagiging matyaga ay nakatulong sa kanya na makasali sa grupo ni Sarah. Palagi niyang nararamdaman na napakahirap na maging kasamahan ni Kijoon. Ngunit sa bawat pagkakataon ay natatakot siya na hindi makapagsalita. Sinabi niya na hindi sila ang uri ng mga taong maaaring magtulungan. Tinanong niya kung mayroon pa ba siyang nararamdaman para sa kanya. Alam ni Kijoon na hindi siya gusto ni Sarah. Nangako siya na magtatakda siya ng 3 buwan na probasyon. Kung pagkatapos ng 3 buwan ay hindi pa rin sila magkasundo, siya ay mag-iimpake ng kanyang mga gamit at aalis. Ayaw ni Sarah na maging masyadong malupit at hindi na siya tumutol. Pagbalik ni Sarah sa opisina, nagmamadali siyang binigyan ng kanyang kasamahan ng isang piraso ng papel at siya ay lubhang nagulat nang makita niya ito. Lumalabas na mayroong nagpost ng intimate na larawan niya at ni Kijoon online nang imbestigahan ng kanyang kasamahan ang background ni Kijoon. Aksidenteng natagpuan niya ang larawan na ito kaya ipinrint niya ito. Ayaw ni Sarah na makasama ang nakaraan kaya mabilis niyang itinapon ang larawan sa basurahan. Ngunit nang isipin niya ito, kinuha pa rin niya ito at inilagay sa kanyang bag pagkatapos sumali ni Kijoon sa grupo. Sinubaybayan niya ang diborsyo na ipinagkatiwala ni Jo-won kasama ang lahat. Ngunit bago pa man makuha ni Sarah ang kahinaan ni Jae-go, narinig niya sa balita na biglang inatake si Jae-go. Narinig ni Sarah na naroon din si Jo-won. Inamin niya na pumasok lang siya sa office building, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanyang asawa. Sa huli ay nanatili lang siya sa bubong ng ilang sandali at umalis. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil sa isang araw bago. Nakita niya sa telepono ng kanyang asawa ang isang mensahe mula sa isang abogado na nagsasabi na ang biktima na si Min-hee ay pupunta sa opisina ni Jae-go sa susunod na araw. Hindi nagtagal ay nagising si Jae-go at sinabi sa pulisya ang sitwasyon noong oras na iyon. Iginiit niya na nang buksan niya ang pinto para kay Min-hee, isang masamang tao ang pumasok at inatake siya. Kaya itinuturing ng pulisya si Min-hee bilang suspect. Sa sandaling inilabas ang balita, maraming tao ang sumuporta kay Jae-go. Pag-aakala na sadyang binibintang ni Min-hee si Jae-go sa kaso ng pang-aabuso, hindi kaagad maisip ni Sarah ang solusyon, kaya dahan-dahan na lang siyang nag-imbestiga. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Sarah si Yul Seong, umaasa na papayagan siyang bisitahin ang kanyang anak, ngunit ginamit ni Yul Seong ang karapatan sa pagbisita bilang kondisyon. Binantaan niya si Sarah na huwag tanggapin ang kaso ni Jo-won, kung hindi ay dadalhin niya ang kanilang anak sa ibang bansa upang mag-aral. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sarah na lalong lumalala ang mga taktika ni Yul Seong, hindi niya inaasahan na babaliktad si Yul Seong. Nagsimula siyang tanungin kung bakit siya nakikipagtulungan kay Kijoon. Sa sandaling ito ay nagmamaneho si Kijoon, kusa siyang dumating upang tulungan si Sarah. Matapos sabihin kay Yul Seong ang mga masasakit na salita, nagagawin niya ang lahat para mabawi ang custody ng kanyang anak. Umalis siya kasama si Kijoon. Kailangang pumunta ni Kijoon sa reunion ng kanilang klase, kaya ibinaba niya si Sarah sa kalagitnaan ng daan at tiningnan ang refleksyon niya sa rearview mirror. Hindi matiis ni Kijoon na makitang nag-iisa si Sarah, kaya bumalik siya at humarap sa kanya. Sinabing dumating siya para mag-dinner at kung aanyayahan siya nitong kumain, hindi na siya pupunta sa reunion. Umiti si Sarah at dinala siya sa restaurant na binuksan ni Jangmi. Nagtatakang nagtanong si Kijoon kung bakit ito ang trabaho niya. Prangkang sinabi ni Sarah na gusto niyang tulungan ang mas maraming kababaihan na makaalis sa kanilang masakit na kasal. Pagdating naman sa sarili niya, kahit na nakamit na niya ang kalayaan, kailangan pa rin niyang lumaban hanggang sa huli para magkaroon ng pagkakataong mabawi ang anak niya. Nang marinig iyon, nagpa siya si Kijoon na tulungan siyang matupad ang kanyang hiling. Sa tahimik na gabing iyon, nagkwentuhan at nagtawanan sila sa hapagkainan habang umiinom ng ilang baso ng alak. Unti-unting naging maayos ang kanilang relasyon. Matapos ang hapunan, lumabas sila ng restaurant. Habang hinahanap ni Sarah ang kanyang telepono sa bag, aksidenteng naipit niya sa kamay ni Kijoon ang lumang litrato nilang dalawa. Binuksan ni Kijoon ang litrato at hindi maiwasang balikan ang nakaraan. Gusto niyang malaman kung naaalala pa siya nito matapos silang maghiwalay. Mabilis siyang sumagot na kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi niya ito naaalala. Ngunit sinabi ni Kijoon na sapat na iyon. Dahil alam na ni Kijoon ang nasa isip niya, medyo nahiya siya at tumingin sa litrato nilang magkasama. Inaalala ang matatamis na sandali sa nakaraan.
nakaraan. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa sandaling iyon, may naisip siyang ideya mula sa litrato. Inutusan niya ang kanyang kasamahan na hanapin ang lahat ng litrato ni Joo-won. Mula sa mga litratong iyon, sinuri niya ang ekspresyon ni Joo-won sa wedding photo na mukhang hindi natural at hindi katulad ng isang taong sabik sa bagong kasal. Tulad niya mismo ng ikasal, hinulaan ni Sarah na may nangyari kay Joo-won nang magpakasal ito. Uminom si Joo-won ng tubig. Pinakalma niya ang sarili mula sa gulat at dahan-dahang ikinuwento ang kanyang kwento. Dati, siya rin ay inabuso tulad ni Minhee at ang umabuso sa kanya ay si Jae-go. Nagkakilala sila sa isang class reunion. Dahil lasing si Joo-won, inabuso siya ni Jae-go na noon ay senior niya at nabuntis siya. Dahil sa anak na nasa kanyang sinapupunan, napilitan si Joo-won na pakasalan ito dahil hindi ito ang unang beses na ginawa niya ang ganoong bagay. Kaya naniwala si Joo-won kay Minhee kahit walang ebidensya. Mula nang mabunyag ang pang-aabuso, araw-araw na namuhay si Joo-won sa paghihirap. Wala siyang ibang ginawa kundi balikan ang masakit na nakaraan. Gusto niyang makita si Minhee kahit ilang salita lang ang pag-uusapan nila. Sa ganoon, malalaman niya kung naranasan din ba ni Minhee ang katulad niyang trahedya. Matapos marinig ang kwento ni Joo-won, nakahanap si Sarah ng bagong paraan. Kung gagamitin niya ang ginawa ni Jae-go bago sila ikasal para takutin ito, siguradong papayag itong makipag-divorce. Ngunit, mariing tumutol si Joo-won. Sinabi niyang hindi niya ipapaalam kay Soo-ji, ang kanyang anak, na sa ganoong sitwasyon siya isinilang. Maingat na pinanood ni Ki-joon ng paulit-ulit ang balita. Natagpuan niya ang isang mahalagang lead. Nagpakita ang isang drone sa office building ni Jae-go. Dinala ni Ki-joon si Sarah malapit sa gusali para hanapin ang taong nagtatago at kumukuha ng video. Naalala ni Ki-joon ang mga taong ito dahil nahuli na niya sila dati. Nagkataon naman na nakilala din ng videographer si Ki-joon at agad itong tumakas sa unang tingin pa lang. Hinaboy sila ng dalawa, ngunit dahil nag-ensayo si Sarah sa kulungan, walang kahirap-hirap niyang naabutan ang videographer. Binugbog niya ito at nakuha ang video na kinuha nito sa office building. Ipinakita sa video si Joo-won sa rooftop ng gusali nang atakihin ang asawa niya. Sapat na ang video para patunayan na wala si Joo-won sa pinangyarihan. Bukod pa rito, ipinakita rin sa video na si Minhee ay nasa labas lang ng gusali. Hindi siya pumasok sa gusali, lalo na para atakihin si Jae-go, kaya bumagsak ang kanyang kasinungalingan. Malaki ang naitulong ni Ki-joon sa grupo. Nag-aatubiling nakipagkamay si Sarah sa kanya nang walang tao sa paligid. Naalala ni Sarah ang nakaraan dahil sa kaso ni Joo-won. Sa araw ng kanyang kasal, nangako siya na aalis kasama si Ki-joon, ngunit nalaman niya na nabuntis siya. Wala siyang nagawa kundi pakasalan ang lalaki at hinintay siya ni Ki-joon sa paliparan buong araw ng walang kabuluhan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Ki-joon ang totoong nangyari noon. Bumalik sa kasalukuyan matapos mag-imbestiga ang lahat. Natuklasan nila ang katotohanan sa likod ng pag-atake kay Jae-go. Binayaran ng abogado niya ang abogado ni Minhee para gawa-gawain ang kwento. May naisip na ideya si Sarah. Naisip niya ang solusyon para magkasamang labanan ni Joo-won at Minhee si Jae-go. Matapos marinig ang kwento ni Joo-won, napabuntong hininga si Minhee na pareho silang biktima ng iisang tao, gamit ang parehong paraan. Kaya pumayag siyang makipagtulungan dito. Nang gabing iyon, magkasamang hinarap ni Joo-won at Minhee si Jae-go. Nilinlang siya para umamin sa pang-aabuso sa kanilang dalawa. Kasabay nito, lihim nilang ni-record ang usapan sa kanilang mga telepono. Sa ebidensyang ito, wala nang ibang pagpipilian si Jae-go kundi pumayag sa diborsyo. Pagkatapos noon, dinala ng grupo ni Sarah si Jae-go na nagpapanggap na may sakit sa rooftop. Tinulak siya ni Sarah at para protektahan ang kanyang buhay, nagpakita siya ng kahinaan. Nakuha ni Sarah ang mahalagang ebidensya at plano niyang maging testigo para kay Minhee sa susunod na paglilitis para matulungan itong manalo sa kaso. Matapos ang diborsyo, iniwan ni Joo-won at ng kanyang anak ang lahat ng kalungkutan. Pumunta sila sa ibang bansa para magsimula ng bagong buhay. Matagumpay na naresolba ni Sarah ang isa pang diborsyo at dumating na ang susunod na kliyente. Ang taong ito ay ang kasalukuyang asawa ni Yul Seong, ang masamang lalaki na naghangad sa pamilya ni Ji-in at gustong gamitin ang ama nitong kongresista bilang kanyang suporta. Matapos silang magpakasal, nagkaroon ng problema ang kongresista. Agad na ipinakita ng masamang lalaki ang kanyang tunay na kulay at gumawa ng paraan para tapusin ang maikling kasal na ito. Matapos makipag-divorce kay Sarah, agad na pinakasalan ni Yul Seong si Ji-in, ang anak ng kongresista, kahit pa ikinasal na rin si Ji-in dati at hindi na maaaring magkaanak. Ngunit para kay Yul Seong, sapat na maging suporta niya ang ama ni Ji-in. Gayunpaman, nang masangkot ang kongresista sa isang kontrobersyal na hearing at nasa ilalim ng investigasyon, nagpasya si Yul Seong na pasukin ang politika at ayaw niyang maapektuhan siya ng biyenan niya, kaya agad siyang lumayo kay Ji-in. Hindi lang niya gustong makipag-divorce, kundi gusto rin niyang tumangging magbigay ng sustento. Dahil nakita na ni Ji-in ang masamang ugali ng kanyang asawa, humingi siya ng tulong kay Sarah. Dahil alam niya na si Sarah ang pinakamahusay na nakakaalam sa masasamang taktika ni Yul Seong. At bukod pa rito, nakatanggap si Ji-in ng pagbabanta mula sa isang estranghero. Nakatanggap siya ng isang video ng kanyang pakikipagtalik sa kanyang dating kasintahan bago siya magpakasal muli mula sa isang hindi kilalang numero. Dahil natatakot si Ji-in na makakasama sa kanya ang paglabas ng video, wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Sarah. Para kumbinsihin si Sarah,
Sara, nangako si Ji-in na tutulungan siyang makipag-ugnayan sa kanyang anak. Habang nag-aalangan pa si Sara, dumating si Yulseong. Inutos niya kay Sara na huwag tanggapin ang kaso ni Ji-in. Ngunit habang mas lalo siyang pinipigilan ni Yulseong, mas lalong gusto siyang hamunin ni Sara. Nagpasya siyang tanggapin ang kaso. Matapos magplano, nakaisip si Sara ng solusyon, kailangan muna niyang kumpirmahin kung hawak ni Yulseong ang video. Pagkatapos, hahanapin nila ang taong nagbabanta kay Ji-in at buburahin ang orihinal na video. Dahil kilala ni Sara si Yulseong, nahulaan niya na itatago nito ang EKP drive sa kanyang opisina. Ngayon, kailangan niyang abalahin si Yulseong para makapasok si Ki-joon para hanapin ito. Habang nag-aaway sina Sara at Yulseong sa sala, naghanap si Ki-joon sa buong lugar para sa bis at natagpuan niya ito sa business card holder. Ngunit aksidente niyang nahawakan ang switch ng smart home, kaya biglang umilaw ang lahat ng ilaw. Nagplano si Yulseong na tingnan ang sitwasyon, ngunit sumigaw si Sara ng asawa ko, na matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Yulseong. Matagalan niyang hindi naririnig ang tawag na iyon. Nagpanggap si Sara na inaayos ang damit ni Yulseong para makatakas si Ki-joon. Pagkatapos, sinuri ng lahat ang data sa BIS. Ang tanging nakita lang nila ay chismis tungkol kay Ji-in, walang video. Ang susunod na hakbang ay hanapin ang taong nagbabanta kay Ji-in. Nang gabing iyon, pumunta sina Sara at Ki-joon sa restaurant ni Jang Mei. Kasalukuyang namumuhay ng tahimik si Jang Mi. Hindi maiwasang masabi ni Ki-joon na dumanas din si Jang Mi ng bigong kasal. Mabuti na lang at naging matagumpay ang diborsyo. Seryosong tinama ni Sara si Ki-joon na walang tagumpay o kabiguan sa kasal. Mayroon lang mga taong nagtapos ng kasal at mga taong nagpatuloy dito. Sa unang pagkakataon na tinuruan siya ni Sara, kinakabahan siyang lumunok. Pagkatapos ay masigla siyang pumalakpak sa matalinong pahayag ni Sara. Nang gabing iyon, may idinagdag siyang isang bawal ang bigong kasal ay isang bawal na salita sa harap ni Sara. Kinabukasan, anonimong ibinalik ng grupo ang EXB ni Yulseong at sabay-sabay nilang sinalubong ang bagong EFE sa opisina. Mukhang mahinhin at tahimik ang babae, ngunit nang walang tao sa paligid, umiti siya ng may nakatagong kahulugan. Tinawagan din niya ang isang tao at sinabing normal na siyang nagtatrabaho. Habang naghahanap ng paraan ang lahat para lutasin ang pagbabanta kay Ji-in, nagsimulang kumilos si Yulseong. Para makuha ang nominasyon ng partido at makapasok sa politika, ginawa niya ang lahat para mapabilib ang mga opisyal na may mataas na posisyon, ngunit hindi sila nasisiyahan. Dahil sangkot pa rin siya sa diborsyo, inutusan nila siyang tapusin agad ang kaso bago sila mag-usap tungkol sa nominasyon. Sa puntong ito, si Ji-in ay isang balakid sa karera ni Yulseong. Nagpasya siyang hanapin si Ji-in para mabilis na ayusin ang diborsyo. Nang araw na iyon, pumunta sina Sara at Ki-joon sa bahay ni Ji-in para pag-usapan ang isang mahalagang bagay, ngunit napagkamalan sila ng tauhan ni Yulseong. Akala niya si Ji-in si Sara, kaya dinakip niya ito. Hinabol sila ni Ki-joon sa kanyang sasakyan. Paulit-ulit niyang sinasalpok ang kotse ng kalaban. Hindi rin naman naghintay si Sara na mamatay na lang. Nagkatinginan sila ni Ki-joon. Matapos nitong mapahinto ang kotse, buong tapang nitong piprotektahan si Sara. Nakipag-away sa mga tauhan ni Yulseong at sinubukan din ni Sara na lumaban. Hindi na nagtagal ang mga tauhan at mabilis silang tumakas sa pinangyarihan. Nakita ni Ki-joon na punit ang damit ni Sara, kaya ibinigay niya rito ang kanyang jacket. Ang maginoong kilos na ito ay nagparamdam ng pagkaakit kay Sara, at ang tingin niya kay Ki-joon ay naging mas malambing. Habang pauwi, sinuri ni Ki-joon na si Yulseong ang posibleng mastermind. Malamang daw ay mayroon itong kagyat na kailangang gawin, kaya kailangan niyang mabilis na makipag-divorce. Naniwala si Sara sa hinala ni Ki-joon. Bumili siya ng bagong damit at nagpalit, at pagkatapos ay kasama si Ki-joon na pumunta sa tahanan ni Yulseong at Ji-in para magtanong. Sa ilang salita lang, natuklasan niya ang kahinaan ni Yulseong. Nang makumpirma ng dalawa na si Yulseong ang dumukot, nakatanggap sila ng tawag mula kay Ji-in. Nakipag-ugnayan sa kanya ang nagbabanta at inutusan siyang pumunta sa isang restaurant para magbayad. Pinangunahan ni Sara ang grupo at naghanda sa restaurant. Habang nasa restaurant, napansin ni Ki-joon ang isang lalaki na may suot na sombrero na mukhang kahina-hinala. Sadyang nilapitan niya ang tao at tinapon ang kanyang inumin. Sinamantala ni Sara ang pagkakataon para sinyasan si Ji-in na umalis kasama ang pera. Agad na nakatuon ang pansin ng lalaking may sombrero kay Ji-in. Kinumpirma ni Ki-joon na siya ang nagbabanta kay Ji-in at hinawakan siya. Nang mabunyag ang kanyang pagkatao, mabilis na tumakas ang lalaking may sombrero. Pinangunahan ni Sara ang paghabol na nagdulot ng gulo sa restaurant. Hindi magaling sa martial arts si Ki-joon, kaya patuloy siyang nakakagulo. Hinabol niya ang lalaking may sombrero papunta sa kusina kasama si Sara. Napaso ang kanyang kamay sa mainit na kawali at nabalutan pa ng harina. Nakatakas ang lalaking may sombrero mula sa kusina. Ang kanilang kasama na si Daigi ay nasa gilid pa rin, ngunit walang balak hulihin ito. Wala nang nagawa si Daigi kundi maupo sa sahig. Hinayaang makatakas ang lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi lang nabigong tulungan ng grupo ni Sara si Ji-in, kundi napagalitan pa sila ng may-ari ng restaurant dahil sa gulo na ginawa nila. Buti na lang at dumating si Jang Mi sa tamang oras para tulungan sila. Hindi lang siya nagbigay ng isang quart ng harina sa may-ari ng restaurant, kundi binigyan din niya si Ki-joon ng bagong kotse dahil sa pagliligtas niya kay Sara. Sa suporta ng mayaman na amo, bumalik ang sigla ng lahat. Tanging si Daigi lang ang mukhang may malaking pasanin. Lubhang nagsisisi siya na nakatakas ang lalaking may sombrero. Nangako siya kay Sara na gagawin niya ang lahat para mahuli ang taong iyon.
Lumabas na magkapatid sina Daigi at ang lalaking may sombrero. Ngunit, galit na galit si Daigi sa kanyang kuya. Noong una, na-ospital si Daigi at kailangan siyang operahan, ngunit nawala ang kanyang kuya. Dahil sa labis na pag-aalala, nagkasakit ang kanilang ina. Hindi makalimutan ni Daigi ang galit niya sa walang puso na kapatid. Nang mahuli niya ang kapatid niya, sinugod ni Daigi ang bahay nito at ng kanyang mga kasama, kinuha ang orihinal na data ng video at sinabing ayaw na niyang makita pa ang kanyang kapatid. Pagkaalis ni Daigi, dumating si Hichin at natagpuan ang mga kasama nito. Maya-maya lang, tinanggal niya ang kanyang ordinaryong damit. Sa halip, lumabas siya sa opisina ni Yulseong na nakasuot ng eleganteng at sexy na damit. Ipinakita niya rito ang video ni Ji-in. Samantala, nagmamaneho si Kijo ng bago niyang kotse. Nakita niya ang lumang shirt ni Sara na naiwan sa kotse, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay nito para isauli. Bago pumasok sa bahay, inayos niya ang kanyang damit, sabik na makita si Sara. Ngunit, nakita niya si Sara nakayakap ang isang lalaki. Nakita ni Daigi ang kanyang tunay na kapatid at bumalik sa kanyang alaala ang mga malungkot na nangyari noon. Malungkot siyang pumunta kay Sara para maghanap ng aliw. Sakto namang nakita ni Kijoon ang magkayakap na dalawa sa labas ng bahay, kaya malungkot siyang umalis dala ang shirt. Hindi niya alam na maganda ang relasyon ni Daigi kay Sara dahil si Sara ang nagligtas sa buhay ni Daigi. Noong una, na-ospital si Daigi dahil sa leukemia at kailangan niya ng stem cell donation. Nagkataon na pumirma si Sara sa isang organ donation form at magkatugma ang kanilang blood type, kaya siya ang pinakaangkop na donor. Ngunit may sariling motibo din si Sara. Maaari siyang mag-apply para sa parol sa pamamagitan ng donasyon at makalaya ng maaga. Gayunpaman, labis na nagpapasalamat si Daigi sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mahusay na kasanayan sa computer para hanapin si Sara at sinadyang magtrabaho sa parehong opisina para makabayad. Sa totoo lang, nakatanggap din si Sara ng lakas mula kay Daigi. Binasa niya ang medical diary ni Daigi. Naramdaman niya ang matinding pagnanais ni Daigi na mabuhay. Natanto niya ang halaga ng buhay at nagpasya si Sara na mamuhay ng maayos. Hindi alam ni Kijoon ang tungkol dito. Pagkaalis sa bahay, mag-isang uminom si Kijoon para gumaan ang kanyang loob. Naisip niya na baka wala naman siyang ibig sabihin na siya lang ang nag-aakala. Kinabukasan, bumalik si Kijoon sa opisina at nakita si Daigi na masayang nakikipag-usap kay Sara. Pinag-uusapan nila kung paano nakuha ni Daigi ang data ng video. Ang closeness ng dalawa ay nagselos kay Kijoon. Nang akala ng lahat na tuluyan ng nasira ang video, nakuha ni Yulseong ang ebidensya. Ngunit hindi niya ito gagamitin para pilitin si Ji-in na pumayag sa diborsyo. Nais niyang makipagtulungan si Ji-in sa kanya upang makuha ang nominasyon. Naapektuhan si Yulseong ng biyenan niyang kongresista. Nalagay siya sa gitna ng kontrobersya, kaya para baliktarin ang sitwasyon, sinadya niyang ilabas ang kanyang asawa at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin sila. Nasugatan si Yulseong habang pinoprotektahan ang kanyang asawa. Nagkasama silang umarte sa isang trahedya. Ibinunyag din niya sa media na ang pag-atake ay maaaring may kaugnayan sa kanyang kalaban sa politika. Upang makuha ang simpatya ng publiko, nangako si Yulseong kay Ji-in na tutulungan niya itong mapalaya ang kanyang ama. Sa kagustuhang iligtas ang kanyang ama, pumayag si Ji-in na makipagtulungan at hindi na siya humingi pa ng tulong kay Sara para sa diborsyo. Bagaman dismayado, iginalang na lang ni Sara ang desisyon ni Ji-in. Pinayuhan din ni Kijoon si Sara na iwan na ang kasong ito. Naniniwala siyang kaya ng panagutan ni Ji-in ang kanyang sariling mga desisyon. Sa panahong ito ng hindi magandang takbo ng trabaho, ang tanging nagbibigay ng ginhawa kay Sara ay ang mga litrato ng kanyang anak. Matapos ang maraming pakiusap, umayag na rin ang yaya ng kanyang anak na magpadala ng ilang litrato bawat buwan. Sa pagtingin sa cute ng ngiti ng kanyang anak, mas lalo pang determinado si Sara na labanan si Yulseong. Habang abala sa trabaho si Sara, hindi niya napansin na sadyang iniiwasan siya ni Kijoon. Patuloy na bumabalik sa isip niya ang eksena kung saan yakap ni Sara si Daigi. Hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Sara ang babaero na si Daigi. Nang gabing iyon, magkakasama silang nag-dinner. Masayang masaya si Sara sa mga biro ni Daigi, habang si Kijoon naman ay nakaupo sa gilid at tinitingnan sila ng malamig. Hanggang sa nagkusa si Daigi na sabihing nakikipaghiwalay siya sa isang babae kamakailan. Narinig ni Kijoon na single si Daigi na nangangahulugang hindi sila mag-on ni Sara. Masayang uminom si Kijoon at sumali sa masayang usapan ng lahat. Pagkatapos ng party, hinatid niya si Sara pauwi. Para sa kanya, napakalinaw ng hangin na parang kakaiba. Nagbigay ito ng kaligayahan. Alam lang ni Sara na masayang masaya si Kijoon ngayong gabi, pero hindi niya inaasahan na may iba siyang intensyon. Kahit na binawi na ni Ji-in ang kanyang kaso, patuloy pa rin na sinusundan ni Sara ang kaso nito. Nang araw na iyon, hinanap ni Daigi at ng kanyang kaibigan ang taong dumukot kay Sara. Inamin ng lalaki na ginawa niya lang iyon para sa pera at walang nag-utos sa kanya. Ngunit ipinakita ng kanyang telepono na may nagpadala ng instruction message. Ang signal ng telepono ay nagmula sa opisina ni Yulseong. Malinaw na si Yulseong ang utak sa likod ng pagdukot. Si Yulseong ay isang bihasa sa pananalita, kaya tiyak na hindi siya aamin agad. Bukod pa rito, katatapos lang ang trahedya na inarte niya kamakailan. Nakakuha rin iyon ng simpatya para kay Yulseong.
tumataas ng malaki ang kanyang rating. Naabot niya na ang kanyang layunin, kaya naman tinalikuran ni Yulseong ang kanyang pangako kay Jiin. Bago pa man magkaroon ng huling desisyon sa kaso ng kanyang biyenan, tumanggi si Yulseong na mag-apply para sa piyansa. Kung mayroong duda sa desisyon, hahadlangan pa ni Yulseong ang proseso ng piyansa. Nagsisi si Jiin na nagtiwala siya sa maling tao at nagpamanipula. Bago pa man makapagsalita si Jiin, nagpa siya na si Sara na ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Kinabukasan, sa campaign rally ni Yulseong, kinuha ni Sara ang megaphone at sinabing siya ang dating asawa nito at ibinunyag ang masasamang gawain ni Yulseong sa harap ng lahat. Ang ginawa ni Sara ay nagdulot ng malaking kontrobersya na gumulat sa publiko. Galit na galit si Yulseong at kinumpronta siya. Hindi natakot si Sara o nag-alala na kasuhan siya ni Yulseong. Kapag nagkagulo ang lahat, ibubunyag niya sa media ang sitwasyon ng kanyang anak buwan-buwan. Mariing hiniling ni Sara kay Yulseong na pumayag sa diborsyo at magbigay ng malaking halaga ng sustento bago siya tumigil. Walang magawa si Yulseong kundi bigyan ng babala si Sara na huwag gumawa ng kalokohan. Pinayuhan niya itong sagutin ng maingat ang mga tanong ng reporter. Kung hindi, dapat siyang maghanda na hindi na makikita ang kanyang anak habang buhay. Ang ginawa ni Yulseong ay inaasahan na ni Sara. Lubos siyang nagtiwala na sa pagkakataong ito, tiyak na mapapabagsak niya ito. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference sina Yulseong at Jiin. Siniraan niya si Sara, inakusahan itong gumawa ng mga kasinungalingan para siraan siya. Sinunod ni Jiin ang payo ni Sara at inilantad ang pag-upa ni Yulseong ng mga tao para dukutin siya at ang paraan ng pagbabanta nito sa kanya. Dumating din si Sara sa pinangyarihan para maging testigo sa pahayag ni Jiin. Ang kanilang pag-uusap ay live na iniere ng isang reporter na nagpapanggap na reporter. Sa isang iglap, naging target ng pagpuna si Yulseong at pinalibutan siya ng maraming reporter na nagtatanong. Walang magawa si Jiin kundi umupo sa sahig. Nilapitan siya ni Sara at inalo. Bagaman hindi maganda ang eksena, sa tulong ng lahat, napilitan si Yulseong na panagutan ang kanyang mga gawain. Matapos ang press conference, bumagsak ang kanyang approval rating na dahilan para mawalan siya ng pagkakataon na manominate. Isang gabing umuulan, nakipag-usap si Yulseong kay Sara. Nag-alok siya ng 500 milyong won para suhulan si Sara upang bawiin ni Jiin ang kaso at pumayag sa diborsyo. Bilang isang taong may karanasan, alam niya na kapag ang isang babae ay hindi nakakatanggap ng sustento pagkatapos ng diborsyo, pag-uusapan siya ng mga tao sa likod niya at pagdududahan na siya ang may kasalanan sa kasal. Ayaw ni Sara na maranasan ni Jiin ang nangyari sa kanya, kaya humingi siya ng 700 milyong won at hiningi kay Yulseong na aminin na ito ay para sa sustento. Tahimik na kinuha ni Yulseong ang telepono at tinawagan ang kanyang anak. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, agad siyang na-excite at gustong kausapin ito, ngunit pinigilan siya ni Yulseong. Ibinagsak ni Yulseong si Sara sa sofa at ginamit ang kanyang anak upang pilitin si Sara na sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Si Sara ay matatag na tumanggi, hindi siya makikipagnegosasyon sa isang walang kwentang tao. Nang matapos niya ang pagsasalita, nawala ng ulirat si Yulseong sa galit at hinigpitan ang kanyang leg. Sa kabutihang palad, dumating ang kalihim sa tamang oras at hinila siya. Bilang parusa, ikinulong ni Yulseong si Sara sa isang silid. Hindi niya dala ang kanyang telepono, kaya hindi siya makahingi ng tulong. Sa sandaling ito, isang kidlat ang tumama sa bubong na nagdulot ng short circuit at sunog. Natrap si Sara sa apoy. Dumating si Kijoon, tumawag muna ng pulis, pagkatapos ay mag-isang sumugod sa apoy. Sinubukan ni Sara na iligtas ang sarili, ngunit nawala ng malay dahil sa dami ng nainhali na usok. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Kijoon sa oras mula sa apoy. Dahil sa pagkawala ng lakas, nahirapan si Sara na maglakad. Kusa siyang kinarga ni Kijoon sa kanyang likod. Medyo nahihiya si Sara na nakasandal sa likod ni Kijoon. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Naintindihan ni Kijoon ang nararamdaman niya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala sa maliit na bagay na ito, na maswerte sila na buhay pa sila. Kinabukasan, nalunod pa rin si Sara sa pakiramdam na nakasandal sa kanyang likod. Nag-aalala si Kijoon na baka nasira ang kanyang lalamunan dahil sa dami ng nainhali na usok. Kaya maingat siyang nagtimpla ng herbal tea para sa kanya. Nag-usap sila tungkol sa hinala na si Yulseong ang sadyang sumunog. Pinayuhan ni Kijoon si Sara na ipagbigay alam sa pulisya ang insidente. Ngunit walang o saksi sa lugar ng insidente. Kahit magulat siya, walang magagawa ang pulisya. Ito nga ang totoo. Nag-aalala si Kijoon na baka masaktan muli si Sara. Paano kung gawin niya ulit iyon? Ang simpleng pangungusap ni Sara na babalik ka para iligtas ako ay nagparamdam kay Kijoon na kailangan siya ni Sara. Habang masaya silang nag-uusap, palihim na pumasok si Hijin sa opisina ni Kijoon at naghanap ng mga dokumento. Hindi sinasadya, natuklasan niya na sinusubaybayan pa rin ni Kijoon ang kaso ni Yumi. Sa investigasyon ni Kijoon, naramdaman niya na may mga kahina-hinalang punto ang kasong ito. Hindi namatay si Yumi dahil sa pagpapakamatay tulad ng sinabi ng pulisya. Determinadong imbestigahan niya ito. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang lolo ni Yumi. Ibinigay ng lolo ang lumang telepono na ginamit ni Yumi na naglalaman ng mga intimate na larawan ni Yulseong at Yumi. Nang makita ni Hijin ang mga dokumentong ito, agad siyang nagsabi kay Yulseong. Natakot si Yulseong na baka imbestigahan siya ni Kijoon, kaya agad siyang nag-utos sa kanyang sekretarya na bantayan ang bawat galaw ni Kijoon at sabay ring ipinagbigay alam kay Sara na pumapayag siyang bayaran ang alimony. Nang matanggap ang balita, binuksan ni Sara ang isang bote ng red wine para magdiwang, ngunit hindi siya makainom ng marami. Matapos ang ilang inuman, nawalan siya ng malay sa mga bisig ni Kijoon. Kinabukasan, mag-isang pumunta si Kijoon para harapin si Yulseong. Dala-dala ang divorce
settlement para pirmahan ni Yul Seong pagkatapos ay natapos ang diborsyo. Seryoso niyang binalaan si Yul Seong na huwag saktan si Sarah o hindi niya ito palalampasin. Sa wakas, natapos din ni Sarah ang hindi masayang kasal na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap din ang grupo ng isang bagong kliyente, si Choi Rahi. Siya at ang kanyang asawa na nagtapos sa isang prestihiyosong universidad ay kasal. Si Kang Chul ay may matagumpay na karera, ngunit naging paralisado ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa isang aksidente sa trapiko. Si Rahi ay isang vlogger. Patuloy siyang nag-post ng mga video sa kanyang social media tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay at tila magkasundo silang dalawa. Ngunit sa katotohanan, hindi na matiis ni Rahi ang controlling na pag-ugali ng kanyang asawa at unti-unti siyang nagpaplano ng diborsyo. Habang nag-uusap sila, dumating na si Rahi sa law office. Nagboluntaryo si Sarah na bumati, ngunit nakatitig lang si Rahi kay Ki-joon pagkatapos ay ngumiti siya ng maihalong pahiwati. Lumabas na naging magkasintahan silang dalawa dati. Si Rahi ay napakainit, laging gumagawa ng hindi inaasahang mga bagay. Minsan, tinitingnan niya si Ki-joon ng maihalong pagmamahal. Minsan naman, kusa niyang hinahaplos ang braso ni Ki-joon para magpakita ng pagiging malapit na ikinagulat ni Sarah. Ang mas nakakagulat pa ay ipinahayag ni Rahi na nakita ng kanyang asawa ang lumang litrato nila ni Ki-joon, kaya siya nagduda at lalong nawala ng tiwala sa kanya. Matapos ang pag-uusap, pumunta si Rahi sa opisina ni Sarah para humingi ng kape. Ngunit nang wala si Sarah doon, kinalkal ni Rahi ang desk ni Sarah hanggang sa mahuli siya. Bago umalis, sadyang tinanong ni Rahi si Sarah kung alam niya kung bakit nagtatrabaho si Ki-joon doon. Pagkaalis ni Rahi, ipinaliwanag ni Ki-joon kay Sarah na mayroon lang silang panandali ang relasyon ni Rahi at hindi niya na maalala ang mga detalye. Hindi napigilan ni Sarah na tuksuhin si Ki-joon. Sabi niya, hindi mo maalala dahil sa napakaraming tao na ang nakasama mo. Agad siyang sumagot, tama. Bukod kay Kim Sarah, wala siyang maalala na iba. Ang sagot ni Ki-joon ay nagpatawa kay Sarah. Plano niyang tanggihan ang hiling ni Rahi. Alam ni Ki-joon na ayaw ni Rahi na ibunyag ang kanyang pribadong buhay sa iba, kaya pumunta siya sa law office para humingi ng tulong. Nang makita ni Sarah na hindi tumututol si Ki-joon, hindi na rin siya tumutol. Maaari lang siyang magpanggap na hindi siya interesado sa kanilang nakaraan at tanggapin ang hiling na ito. Bagaman may balak ng mag-divorce si Rahi, nag-aalala pa rin siya sa kanyang asawa. Nag-a-update pa rin ang mag-asawa ng mga live streaming video. Napansin ni Sarah na madalas masugatan si Kang Chul. Maraming tagahanga ang nakapanood ng video kung saan binabandaan ni Rahi ang mga sugat ng kanyang asawa. Ay pumuri at nagbigay ng suporta sa mag-asawa. Upang malaman ang totoo, pumunta si Sarah at Ki-joon sa bahay ni Rahi para kausapin si Kang Chul. Nang banggitin si Rahi, nagpakita siya ng pagmamahal. Ayon sa kanya, ang pagnanais ni Rahi na mag-divorce ay panandali ang pagtatampo lamang at sila ay nagkakasundo at hindi maghihiwalay. Bukod pa rito, hindi kilala ni Kang Chul si Ki-joon. Hindi niya rin alam na nag-date sila at nagkaroon ng litrato ni Rahi. Malinaw na may isa sa kanila ang nagsisinungaling. Nang aalis na sana sila, nagkataong nakasalubong nila si Rahi. Pinilit niya si Ki-joon na manatili dahil may mahalaga siyang kailangang pag-usapan, kaya mag-isang sumakay ng taxi si Sarah. Sumulyap siya sa bintana at nakita si Rahi na kusa siyang inakbayan. Nang makaalis si Sarah, tinukso pa ni Rahi si Ki-joon. Gusto niyang makipagtalik sa kanya, ngunit hindi siya natinag. Malamig siyang tinanggihan ni Kei-hee. Hindi niya kayang akitin si Ki-joon, kaya tinawagan niya si Yul Seong at humingi ng mas mataas na presyo bago magpatuloy sa kanilang pagtutulungan. Lumabas na ayaw ni Yul Seong na magkasama si Ki-joon at Sarah, kaya gumamit siya ng kunwaring kliyente para hatiin si Rahi sa dalawa. Nang gabing iyon, pumunta si Rahi sa opisina ni Ki-joon. Gusto niyang gamitin ang kanyang kagandahan para tuksuhin siya. Nakita niyang paparating si Sarah, kaya agad niyang niyakap si Ki-joon, ngunit hindi siya naakit ni Ki-joon. Walang awa niyang pinapaalis si Rahi, at pagkatapos ay hindi sinasadyang narinig ni Sarah si Rahi na humihingi ng tulong sa sekretarya ni Yul Seong. Doon niya nalaman ang katotohanan. Pagkatapos maunawaan ang lahat, nagpa siya si Ki-joon at Sarah na tapusin ang kanilang pakikipagtulungan kay Rahi. Nang magkasama na lang silang dalawa, hindi napigilan ni Sarah na magtanong, "Bakit ka nagpumilit na sumali sa grupo ko?" Sabi lang ni Ki-joon na ginawa niya iyon para kay Sarah, ngunit may isa pa siyang dahilan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para ipagpatuloy ang investigasyon sa affair at sa kaso ni Professor Seo. Kinabukasan, habang pinag-uusapan nila ang diborsyo ni Rahi, biglang may napansin si Kang Bom sa kaso. Mayroon ding mga katulad na kaso dati. Sinasadya ng mga asawa na saktan ang mga taong may kapansanan tulad ni Kang Chul, upang makuha ang atensyon at simpatya ng mga tao. Naisip ni Sarah na si Kang Chul ang biktima sa kasal na ito. Determinadong alamin niya ang katotohanan, muling dinala ni Sarah si Ki-joon sa bahay ni Rahi. Ngunit nakita nila si Kang Chul na nakahiga sa sahig. Kanina lang ay nag-away ang mag-asawa at nahulog si Kang Chul sa sahig. Ang unang pinag-alala ni Rahi ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang kanyang branded na bag sa sitwasyon ni Rahi bilang isang vlogger. Hindi niya kayang bayaran ang isang branded na bag na tuklasan ng lahat na nakikipag-date pa rin siya sa isang sponsor. Kaya, sumali rin si Daigi sa dating auction. Sa tulong ng mayamang si Jang Mi,
Nagpanggap si Daigi bilang isang matagumpay na negosyante at nanalo sa pinakamataas na presyo, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-dinner kay Rahi. Sa hapunan, ginamit ni Rahi ang kanyang karaniwang panlilinlang upang akitin si Daigi. Kung handa si Daigi na magbayad, gagawin niya ang anumang gusto nito. Matapos malaman ang tunay na mukha ni Rahi, kusang sinabi ni Kang Chul kay Sara na sadyang ginawa ni Rahi ang mga sugat niya. Ginawa lang niya iyon para madagdagan ang views. Sa simula, ayaw ni Kang Chul na makipag-away kay Rahi. Ngayon na nasa proseso na sila ng diborsyo, ginamit ni Sara ang kanyang sariling karanasan upang aliwin si Kang Chul at sabihing hindi nakakatakot ang diborsyo. Sa kabaligtaran, ito ay isang pagkakataon para sa muling pagsilang. Kahit mag-divorce ka, hindi guguho ang mundo. Dahil sa payo ni Sara, nagpasya si Kang Chul na bigyan si Rahi ng nararapat na parusa. Ngayon ang anniversary ng kanilang kasal. Para madagdagan ang views sa live stream, sadyang nag-hire si Rahi ng isang aktor para gumawa ng gulo. Susunod, lalabas si Kang Chul at magtatapat ng pag-ibig kay Rahi sa harap ng lahat upang pabulaanan ang mga balita tungkol sa isang sponsor ni Rahi. Ngunit, hindi inaasahang nahanap ni Sara ang asawa ng sponsor. Hinawakan niya sa buhok si Rahi at binugbog siya, at ang asawang dapat ay nagtatapat ng pag-ibig sa harap ng lahat ay nagpahayag sa karamihan na magdi-divorce siya kay Rahi. Sa oras na iyon, umabot sa 100,000 ang live viewers. Nawalan na rin si Rahi ng asawa na ginagamit niya para sa mga gimmicks. Galit siyang tumingin kay Sara na naroroon at kinuha ang mainit na takure at naglakad patungo sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Kang Bom sa tamang oras. Gamit ang isang shoulder throw, napatumba niya si Rahi. Naaresto si Rahi ng pulisya dahil sa pananakit sa isang may kapansanan. Matapos malutas ang kaso, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Sara at Kijoon. Dati, nakuha ni Sara ang mga dokumento mula kay Hijin. Ang mga ito ay mga dokumento tungkol sa hinalang stock price manipulation ni Seo. Ipinapakita ng mga dokumento na may malapit na relasyon si Professor Seo kay Seo. Hindi sinasadyang nakita ito ni Sara sa notebook ni Kijoon. Nakita niya doon ang mga tala tungkol sa kaso ni Professor Seo na nahulog mula sa mataas na lugar. Mayroon ding impormasyon na may kaugnayan sa kanyang pangalan. Nalaman niya na ang pagpasok ni Kijoon sa grupo ay hindi para sa isang simpleng dahilan lamang. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Kijoon ang katotohanan. Sa sandaling ito, papalapit na si Seong sa kanila sakay ng kanyang kotse. Nang makita ito ni Sara, sinadya niyang halikan si Kijoon sa harap ni Seong. Eksaktong nakita ni Seong ang tagpong ito habang dumadaan siya. Napansin din ni Kijoon ang presensya ni Seong. Naintindihan niya na ginagamit lang siya ni Sara. Ipinaliwanag ni Sara na gusto niyang lalo pang inisin si Seong para malaman kung bakit interesado si Seong sa kanilang dalawa na magkasamang nagtatrabaho. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, pareho silang nakaramdam ng bigat. Pagdating ni Sara sa pinto ng kanyang bahay, nagmamadaling lumapit si Seong. Inakusahan niya si Kijoon na ginagamit ang law firm para imbestigahan ang kaso. Sumagot si Sara na gusto niyang magamit siya at gusto niyang tulungan si Kijoon. Dahil dito, hindi nakapagsalita si Seong. Napansin ni Sara na patuloy na nanliligaw si Seong sa kinatawan ng naghaharing partido bilang paghahanda sa pagpapalawak ng law school. Upang kalabanin si Seong at mabawi ang custody ng kanyang anak, kailangang makipag-ugnayan ni Sara kay Yaong-a. Nagkataon na SC client si Jang Mi sa parehong beauty clinic ni Yaong-a. Maluwag sa loob na ipinahiram niya ang kanyang membership card kay Sara. Kinabukasan, pumunta si Sara sa beauty clinic. Nagpanggap siyang nagkataon lang na nagkita sila ni Yaong-a. Naalala ni Yaong-a na si Sara ang dating asawa ni Seong. Alam din niyang nagtatrabaho si Sara bilang divorce problem solver. Nagkataon na may problema rin siya sa diborsyo na kailangan ang tulong ni Sara. Dati, mayroon si Yaong-a na masayang pamilya na may 4 na miyembro. Siya at ang kanyang asawa ay may 2 anak. Ngunit ang 2 anak ay anak ng kanyang asawa sa unang asawa. Walang kaugnayan sa dugo si Yaong-a sa mga bata. Ngunit nagkaroon sila ng malalim na emosyonal na koneksyon. Magkasama silang 3 at nagkakasundo. Kamakailan, lumalim ang hindi pagkakasundo sa pagitan ni Yaong-a at ng kanyang asawa. Gustong mag-divorce ni Minchul bago mag-public ang kanyang kumpanya para maiwasan na makakuha si Yaong-a ng mas malaking bahagi ng kanyang ari-arian. Nag-aalala si Yaong-a na pagkatapos ng diborsyo, mahihirapan siyang makuha ang karapatan sa pag-aalaga ng mga bata. Kaya naman, matatag siyang tumanggi sa diborsyo. Dahil kailangan ni Sara ang tulong ni Yaong-a, agad niya itong tinanggap. Dinala niya ang kanyang kasamahan upang bisitahin si Minchul. Nang magkita sila, ipinabasa niya ang kapalaran ni Sara sa isang pastor na nagpapakita na siya ay mapamahiin. Ganap na nagtitiwala si Minchul sa mga salita ng pastor. Kahit ang kanyang ideya ng diborsyo ay nagmula sa sinabi ng pastor na hindi sila magkakasundo. Kailangan nilang maghiwalay ng maaga para matiyak ang isang masaganang kinabukasan. Dahil sa pagbisitang ito, naunawaan ni Sara na ang pastor ang susi sa diborsyong ito. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya ang lahat na magsimula sa pastor na may maraming tagasunod. Kilala siya sa kanyang kakayahang maghula ng hinaharap at magpagaling. Noong una, nang magkaroon ng problemang pinansyal ang kumpanya ni Minchul, tinuruan siya ng pastor na bumili ng isang stock. At totoo nga, kumita si Minchul ng malaking halaga. Pagkatapos, pinagaling din ng pastor ang kanyang insomnia. Nang marinig ni Kijoon ang kwento ng lahat, ipinahayag niya na mayroon din siyang supernatural na kakayahan. Inilagay niya ang singsing ni Sara sa mesa at ginamit ang 2 niyang kamay para impluwensyahan ang singsing. Talagang gumalaw ang singsing at
lumutang pa sa ere. Pagkatapos ay isinuot niya itong muli sa kamay ni Sarah at nang matapos ang pagtatanghal, humanga at pumuri ang lahat. Ngunit ayaw ibunyag ni Ki-joon ang sikreto sa likod nito at tuwang-tuwa si Sarah na hindi niya napigilang tumawa nang makita niyang masaya si Sarah, sinamantala niya ang pagkakataon. Inanyayahan niya itong pumunta sa kanyang bahay para makipaglaro at para na rin makapagpaliwanag siya. Pagpasok sa bahay, nakita ni Sarah ang maraming impormasyon na nakadikit sa dingding, lahat ay tungkol sa mga taong sangkot sa kaso ni Professor Seo. Sa oras na ito, nalaman niyang mayroong malapit na relasyon si Yul Seong kay Yumi. Muling umamin si Ki-joon kay Sarah na ang tunay na layunin niya sa pagpasok sa law firm ay upang imbestigahan ang kaso ni Professor Seo at Yumi. Dahil lang sa parehong kaso na ito ay may kaugnayan kay Yul Seong. Ngunit lalo niyang pinahalagahan ang pagkakataong makita muli si Sarah. Binaliwala ni Sarah ang nakatagong pagtatapat ni Ki-joon. Sa puntong ito, nakahanap na siya ng paraan para talunin si Yul Seong. Gagamitin niya si Ki-joon at gagamitin nila ang isa't isa pagkatapos tanggapin ni Sarah ang hiling ni Yaong-a na mag-divorce. Lihim silang sinundan ni Hee-jin at pagkatapos ay inireport niya ang sitwasyon kay Yul Seong. Napagtanto niya na si Yaong-a ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa isang diborsyo. Dagdag pa rito, wala siyang intensyon na tumulong sa pagpapalawak ng law school. Kaya nag-usap-usap si Yul Seong at ang kanyang ina, naghanap ng paraan para pabagsakin si Yaong-a at maglagay ng ibang miyembro. Para sa mga politiko, mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa lahat. Lihim na sinuhulan ni Yul Seong ang pastor para magsinungaling na siya ang tagapayo ni Yaong-a. Nang kumalat ang balita, talagang pinuna si Yaong-a ng mga tao. Sa puntong ito, kailangang mabilis na ibunyag ni Sarah at ng iba pa ang pastor. Kapag nalaman ng publiko na si Min-chul ay isang tapat na tagasunod ng pastor, magiging masama ang sitwasyon para kay Yaong-a. Upang patunayan na ang pastor ay isang manloloko, pinagpanggap ni Sarah si Ki-joon at Jang Mi bilang mga tagasunod. Dala-dala ang live streaming equipment para makita ang pastor. Sa araw ng pagdarasal sa harap ng masugid na tagasunod, nagsimulang magpanggap ang pastor na siya ay banal. Kinuha niya ang bukol mula sa katawan ng isang pasyenteng may cancer sa lugar na iyon. Naniniwala ang mga tagasunod na may supernatural na kapangyarihan ang pastor, kaya bilubos nila siyang hinahangaan. Pagkatapos ng pagdarasal, pumunta si Ki-joon at Jang Mi sa laundry room para maghanap ng ebidensya. Nalaman nilang ang bukol ay isang props lang na inihanda. Nang makakolekta na sila ng sapat na ebidensya at handa nang umalis, biglang may isang lalaki na pumasok sa simbahan at gumawa ng gulo. Inakusahan niya ang pastor na isang manloloko na nagdulot ng diborsyo nila ng kanyang asawa ng walang dahilan. Si Jang Mi, na nagpapanggap na bulag, ay hindi napigilan ang kanyang pagiging usisera. Inilabas niya ang kanyang ulo upang obserbahan, kaya pinatuklasan ng tauhan ng pastor ang kanyang pagpapanggap. Buong tapang na piprotektahan ni Ki-joon si Jang Mi. Buti na lang at dumating si Sarah sakay ng kotse sa tamang oras kaya nakataka sila. Pagkatapos, ibinigay ni Sarah ang video ebidensya kay Min-chul. Umasa siyang maiintindihan niya na ang pastor ay isang huwad lamang. Matigas pa rin ang ulo ni Min-chul at inakala niyang peke ang video na ginawa ni Sarah. Ngunit naisip niya na kung kumalat ang video at nalaman ng publiko na manloloko ang pastor, siguradong maapektuhan ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Para sa kanyang sariling kapakanan, napilitang makipagkompromiso si Min-chul. Hiniling niya sa pastor na magbigay ng pampublikong pagwawasto ayon sa sinabi ni Sarah. Inisip ng pastor na kailangan pa rin niyang kumita mula kay Min-chul, kaya pumayag siya. Sa harap ng mga reporter, sinabi ng pastor na hindi siya ang tagapayo ni Yaong-a. Ang kumalat na video ay sadyang inedit ng iba. Pagkatapos malutas ang issue sa chismis, sinamantala ni Ki-joon ang pagkakataon na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kaso ni Professor Seo. Bumalik siya sa ospital para bisitahin si Professor Seo na nasa koma, umaasang maibibigay ng pamilya ang kanyang personal na telepono. Sa ganitong paraan lamang siya makakatulong na mahanap ang utak sa likod nito. Ang asawa ni Professor Seo ay naniwala sa mga kumakalat na chismis na si Ki-joon ang nag-imbestiga kay Professor Seo ng husto na hindi direktang naging dahilan ng kanyang pagkakoma. Kaya naman, lagi siyang malamig kay Ki-joon. Hindi sumuko si Ki-joon at matyagang kinumbinsi siya na makipagtulungan sa kanya dahil sa walang sawang pagsisikap ni Ki-joon. Sa wakas, ibinigay ng asawa ni Professor Seo ang telepono, ngunit ang telepono ay kinuha ni Yul Seo. Ngayon, ang telepono ay nareset at nabura ang lahat ng data. Mabuti na lang at tinulungan siya ng computer expert na si Daigi na i-recover ang data. Dahil dito, nalaman ni Ki-joon na ang huling tumawag kay Professor Seo ay si Yul Seo. Noong panahong iyon, malapit nang tanungin ng prosecutor si Professor Seo at nagmamadali siyang hiningi kay Yul Seong na ibalik ang kanyang investment. Iyon ang lahat ng kanyang ari-arian. Natakot si Yul Seong na baka ibunyag ni Professor Seo ang kanilang bravery kung makukuha niya ang pera, kaya nagdesisyon siyang iwanan na lang siya. Nagpadala si Yul Seong ng isang sensitibong video kay Professor Seo. Nagbabanta na ipapasa ang video na iyon sa kanyang pamilya. Si Professor Seo ang gumawa ng malungkot na desisyon na iyon. Inilipat ni Ki-joon ang mahalagang ebidensya sa telepono ni Jingwoo. Sinabihan siya na dapat niyang dalhin si Yul Seong sa harap ng batas. Hawak ni Jingwoo ang ebidensya, ngunit patuloy na umiiwas ang kanyang mga mata. Pagkaalis ni Ki-joon, sinira niya ang ebidensya. Dahil dati siyang pumupunta sa kasino, hawak siya ni Yul Seong. Kinumpirma ni Yul Seong na nasira na ang ebidensya. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mga tao sa bahay ni Ki-joon at Sarah para halughugin ito para matiyak na wala silang backup data. Pagbalik ni Ki-joon, nakita niyang magulo ang kanyang bahay. Tinawagan niya si Sarah ngunit walang sumasagot. Nang dumating si Ki-joon sa bahay, nakita ni Sarah na bukas ang pinto, kaya dire-diretso siyang pumasok.
Isang lalaki ang lumabas sa likod ni Kijoon at hinampas siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos, bumalik si Sara at nagkataon na nadaanan niya ang lalaki. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Kijoon na walang malay at bugbog ang ulo. Hinawakan ni Sara ang kamay ni Kijoon at nang makita niyang magigising na siya, mabilis niyang inalis ang kanyang kamay. Nagpanggap siyang walang nangyari at nag-ayos ng damit. Pagmulat ni Kijoon, naramdaman pa rin niya ang init ng kamay ni Sara na naiwan sa kanyang kamay. Naalala niyang parehong ginulo ang kanilang mga bahay. Nagduda si Kijoon na may kinalaman si Jinwoo sa insidente, kaya gusto niya itong tawagan. Ngunit iginiit ni Sara na hindi sasagot si Jinwoo dahil nabalitaan niya na lumipat na ito sa kumpanya ni Yulseong para magtrabaho. At tama nga, walang sumagot sa tawag. Hula ni Sara na malamang na si Yulseong ang may gawa nito. Sa sandaling ito, naintindihan ni Kijoon na nagkamali siya sa taong pinagkakatiwalaan niya. Ngayon, ang tanging paraan ay hintayin si Kijoon na gumaling bago sila magpatuloy. Dahil nasugatan ang kanyang kanang kamay, kailangan gawin ni Sara ang maraming bagay para sa kanya. Naalala ni Kijoon ang isang pelikula na pinanood nila dati. Sa pelikula, nagkita rin ang lead couple pagkatapos ng 9 na taon. Naghanap lang si Sara ng isang random na pelikula para panoorin niya. Aalis na sana siya ngunit nagpumilit si Kijoon na sumama. Pagkatapos maglakad ng kaunti, pinaalalahanan ni Kijoon si Sara na pumunta sa isang hotel para pansamantalang manatili upang maiwasan na matakot siya sa pag-uwi. At sinabi pa niya na duwag siya, kaya huwag na siyang magpanggap na walang nangyari. Ang mga salita ni Kijoon ay nagparamdam ng init sa puso ni Sara. Sinunod niya ang payo ni Kijoon na umuwi para mag-impact ng damit at maghandang lumipat sa hotel. Isang handicraft sa drawer ang umagaw sa atensyon ni Sara. Ang maliit na bagay na ito ay mayroon ding isa sa bahay ni Kijoon. Ang handicraft na ito ay isang magandang alaala para sa kanilang dalawa, kaya di pareho nila itong itinago hanggang ngayon. Alam ni Sara na si Yulseong ang may kagagawan sa pag-atake kay Kijoon, ngunit nasa disadvantage siya at nagtatago sa dilim ang kalaban. Winasak ni Yulseong ang lahat ng may kaugnayang ebidensya, sinisigurado na hindi siya maimbestigahan ng pulisya. Bukod pa rito, kinuha rin ni Yulseong ang litrato ni Yaong A at ng pastor na magkasama. Ibinigay niya ito sa kalaban ni Yaong A na hindi niya kasama sa laro at inilantad na ang asawa ni Yaong A ay isang tapat na tagasunod ng kulto at pagkatapos ay iniulat ito ng media. Tungkol sa mga hinala na ang pastor ay tagapagturo ni Yaong A na naging dahilan upang hindi siya makapagpaliwanag, ang larawang iyon ay kinuha noong hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng pastor. Walang kinalaman si Yaong A sa pastor. Pinayuhan ni Sara si Yaong A na mabilis na linawin ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng pagsasabing ang kanyang asawa ang tagasunod ng pastor. At ngayon nahiwalay na siya sa kanyang asawa, madali na lang malulutas ang lahat. Ayaw ni Yaong A na madamay ang kanyang mga anak kaya tumanggi siya. Nang hindi pa nakakaisip si Sara ng paraan para harapin ito, isa pang problema ang dumating. Nalaman ni Hiwon na palihim pa ring nakikipag-ugnayan ang yaya kay Sara. Inilahad din niya ang kasalukuyang sitwasyon ng anak ni Sara sa kanya at sinadyang tinawag ng yaya ang anak ni Sara sa harap niya at nagsinungaling na naghiwalay sila dahil may ibang lalaki si Sara. Kaya iniwan niya ang kanyang anak. Nakita ni Sara ang kanyang anak na walang magawa na tinatawag ang kanyang ina sa telepono na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Matapos kumalma, nagdala siya ng pagkain para bisitahin si Kijoon. Nakilala nila ang nurse na nag-aalaga sa pasyente sa parehong kwarto. Inakala ng nurse na mag-asawa sila. Kaya pinilit niya silang samantalahin ang kanilang kabataan at magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Hindi nagpaliwanag si Kijoon, ngunit direkta niyang inamin na susubukan niya. Hindi ito isang bagay na nangangailangan ng labis na pagsisikap. Hindi lang ito malulutas sa pamamagitan ng pagsubok. Ang pag-uusap ni Kijoon at ng nurse ay lubos na ikinagulat ni Sara matapos umalis ang nurse. Ipinaliwanag ni Kijoon na nais ng nurse na mag-apply para sa isang trabaho. Hindi siya komportabling tumanggi kaya nagsinungaling siya na may asawa siyang nag-aalaga sa kanya. Napatawa si Sara sa pagsisinungaling ni Kijoon. Nang makita si Sara na sa wakas ay nakangiti, nakahinga din siya ng maluwag. Maaga niyang napansin na si Sara ay nag-aalala. Hindi niya alam kung paano lutasin ang diborsyo ni Yaong A. Alam niya na gusto ni Yaong A na protektahan ang kanyang mga anak tulad ni Sara. Bihirang makatagpo si Sara ng isang taong may kaparehong kaisipan dahil sa paghihikayat at suporta ni Kijoon. Hindi napigilan ni Sara ang ngiti habang nakatingin kay Kijoon sa sandaling ito upang patuloy na ibagsak si Yaong A, ang kanyang kalaban, at si Yulseong ay gumawa ng isang masamang bagay. Isang gabi binili niya ang may-ari ng isang laundry shop. Ang asawa ng may-ari ay isa ring tagasunod ng kulto. Mula nang sumunod ang kanyang asawa sa kulto, ang kanyang pamilya ay nawasak. Nakipag-ugnayan ang may-ari ng shop kay Yaong A upang sabihin ang kanyang kasawian. Nakita niya na kaawa-awa ang lalaki. Binigyan siya ni Yaong A ng kaunting pagkain. Ang sekretarya ni Yulseong ay nagtago sa dilim. Kinuha niya ang larawan ng dalawa na magkatabi. Kinabukasan ay inilabas ng kalaban ang larawang kinunan ng sekretarya. Sa pulong, inakusahan niya na naglagay si Yaong A ng pera sa bag ng pagkain. Binayaran niya ang may-ari ng laundry shop para itago ang katotohanan na siya ay isang tagasunod ng kulto. Matapos magbigay ng peking testimonya, ang may-ari ng shop ay biglang nawala. Dahil dito, nadawit si Yaong A sa iskandalo. Ang mas lalong nagpapahirap sa kanya ay sinunod ni Minchul ang payo ng pastor, na ang kanyang anak na may sakit ay hindi kailangang uminom ng gamot, nagagaling lamang siya kung mananalangin ang pastor. Nakita niya ang kanyang asawa na kinukuha ang gamot ng kanyang anak at hindi pinahintulutang manatili ang kanyang anak sa ospital para sa paggamot. Hindi alam ni Yaong A kung ano ang gagawin. Nakita ng dalawa niyang anak ang tunay na pagkatao ng
ng kanilang ama, sa mata ng hangal at matigas ang ulo na lalaki na ito. Mas mahalaga ang pastor kaysa sa pamilya. Sa puntong ito, gusto ng mga bata na magdiborsyo na si Yaong-a. Huwag hayaan ang kanyang ama na patuloy siyang hilahin pababa. Huwag siyang mag-alinlangan na magdiborsyo dahil sa kanila, hindi kinakailangan na mayroong parehong ama at ina para maging isang masayang pamilya. Dahil sa suporta ng kanyang mga anak, sa wakas ay handa na si Yaong-a na lumabas sa kanyang comfort zone at nangako si Sarah na tiyak na tutulungan niya itong makuha ang custody ng kanyang anak. Si Yaong-a ay puno ng kumpiyansa sa hinaharap. Siya mismo ang nag-organisa ng isang press conference upang linawin ang mga chismis at kasabay nito, inihayag niya na tinatanggap niya ang kahilingan para sa diborsyo at ang pagkuha ng custody ng anak. Pagkatapos ng press conference, nakatanggap si Sarah ng mensahe mula kay Ji-in. Ibinigay niya ang contact information ng anak ni Sarah. Tinawagan ni Sarah ang kanyang anak, ipinaliwanag niya na ang issue ng pangangalo niya ay gawa-gawa lamang ni Yul Seong. Nang malaman ng bata ang katotohanan, sa wakas ay ngumiti siya. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Sarah upang sunduin si Ki-joon mula sa ospital. Umuwi si Ki-joon kasama si Sarah upang magpatuloy sa pag-aayos ng kanilang mga gamit nang makita ang bahay na magulo. Kusang loob siyang tumulong sa paglilinis. Napansin ni Ki-joon ang craftwork sa mesa. Naisip niya na si Sarah ay nag-aalala pa rin sa kanilang dating pag-ibig tulad niya. Hinawakan niya ang kamay ni Sarah at taimtim na ipinahayag. Sinabi niya na hanggang ngayon, hindi niya kayang mawala siya. Natinag ang puso ni Sarah sa mga salita ni Ki-joon. Gusto niyang makipag-ayos muli sa kanya. Ngunit naisip niya na kung malalaman ng kanyang anak ang tungkol dito, maaaring mali ang pagkakaintindi niya. Itinulak ni Sarah ang kanyang kamay at sinabi na gusto niyang kalimutan nilang dalawa ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Hindi sumuko si Ki-joon. Hinila niya ang kamay ni Sarah at inilagay sa kanyang dibdib. Ipinangako niyang palagi siyang maghihintay para bumalik si Sarah. Ngayon, nasa kritikal na punto na ang diborsyo ni Yaong-a. Isinantabi ni Sarah ang kanyang damdamin at kasama ang kanyang mga kasamahan, naghahanap sila ng solusyon. Dahil ang pangunahing punto ng diborsyo ay si Min-chul ay isang tagasunod ng kulto. Kinakailangan na ang pastor mismo ang umamin sa kanyang mga kasalanan. Nakakuha na ang lahat ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga alagad ng pastor sa kanilang posisyon upang kumita ng pera. Pinilit siyang makipagtulungan at mayroon siyang mga alagad na nagsilbing mga tagaloob. Ang pastor ay may ugali na uminom ng isang bote ng energy drink araw-araw. Ngunit hindi niya alam na ang inumin niya yon ay nilagyan ng pampatulog, kaya nahimatay siya. Matagumpay na nagpanggap sina Jiang Mi at Hee-jin bilang mga taga-usig. Dinala nila ang pastor sa isang madilim na silid para tanungin. Lumitaw din sa harap ng pastor ang kanyang mga alagad bilang mga saksi. Ipinaniwala nila ang pastor na ang mga pasyente na ginamot niya ay mayroon na ngayong maraming hindi kanais-nais na sintomas sa kanilang mga katawan. Dali-daling tumanggi ang pastor. Sinabi niya na wala siyang supernatural na kapangyarihan. Ang tumor na inalis sa pasyente ay mga tissue lamang ng hayop. Matapos makuha ang testimonya ng pastor, pinasabog ni Sarah ang madilim na silid. Narinig ng lahat ng mga tagasunod sa labas ang pag-amin ng pastor. Galit na galit ang mga tagasunod, dinakip nila ang pastor at ang kanyang mga alagad at binugbog sila ng walang awa. Samantala, perpektong umalis si Sarah sa grupo. Sa daan, hindi sinasadyang nahulog ni Sarah ang isang tasa ng tubig. Bumaba si Ki-joon sa sasakyan upang suriin ito. Natuklasan niya na ang bagay na nahulog mula sa gumagalaw na sasakyan dahil sa inertya ay patuloy na gumulong pasulong sa isang distansya. Nang makita ito, biglang naalala ni Ki-joon ang kaso ni Yumi. Nahulog siya mula sa taxi. Karaniwan, ang posisyon ng pagkahulog ay dapat na nasa harap ng marka ng preno, hindi sa likod tulad ng iniulat ng balita. Natuklasan ni Ki-joon ang isang kahina-hinalang punto. Nais niyang hilingin sa pulisya na muling buksan ang pagsisiyasat sa kaso ni Yumi, ngunit hindi niya inaasahan na ang saloobin ng pulisya ay napakababaw. Hindi sumuko sina Ki-joon at Sarah. Minanman nila na ilabas ang pribadong larawan ni Yul Seong at Yumi. Sa pamamagitan ng mga mamamahayag na nagtulak sa muling pagsisiyasat sa kaso ni Yumi, nalaman ni Yul Seong ang tungkol dito at dali-daling tumakbo sa harap ng dalawa. Sa kanyang telepono, mayroon pa siyang mensahe mula sa ibang tao. Ipinapakita ng mensahe na noong araw na nasaktan si Yumi, nalaman lamang ni Yul Seong na patay na siya matapos makatanggap ng mensahe. Binalaan niya sila na kung ilalabas nila ang tungkol sa kanya at kay Yumi, hihingi siya ng kompensasyon para sa pinsalang emosyonal. Ngunit ang mensahe ay maaari ring peke. Sinuri ni Sarah ang reaksyon ni Yul Seong at naramdaman niya na hindi siya nagsisinungaling. Sa kasamaang palad, kinailangan ni Ki-joon na ipagpaliban ang kaso ni Yumi. Kinabukasan, pumunta si Yul Seong para hanapin si Yaong-a. Ngayon na nabuwag na ang chismis tungkol sa kulto, nabawi ni Yaong-a ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Yul Seong sa harap ni Yaong-a. Gusto niyang sumama sa kanyang kampanya. Napagtanto ni Yaong-a na si Yul Seong ay isang taong may dalawang mukha at ayaw na niyang makisama sa kanya. Sa halip, inanyayahan niya si Sarah na sumali sa kanyang pangkat ng kampanya upang tulungan siyang magkaroon ng mas maraming lakas. Nakita ni Yul Seong na pinahahalagahan si Sarah ni Yaong-a at napagtanto niya na mayroon siyang halaga. Kaya, walang kahihiyan siyang nag-propose kay Sarah at ginamit niya ang karapatan na bisitahin ang kanyang anak para bantaan siya. Sa una, hindi niya pinansin ang baliw na ito. Ngunit ang kanyang anak ay ang kanyang kahinaan. Sa sandaling naisip niya ang kanyang anak, nag-alinlangan siya ng kaunti. Sa pag-asang mapapanindigan si Sarah, patuloy na inaatake siya ni Yul Seong. Ngayon, isang kahon ng mga rosas na may hugis puso ang ipinadala sa opisina. Nang makita na regalo ito mula kay Yul Seong, agad na nagbago ang kanyang mukha. Pinutol niya ang mga rosas at ibinalik kay Yul Seong. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang sarili at naghanda para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Nakita ito ni Ki-joon at kusang loob na tumulong. Dahil sa kawalan ng karanasan, wala siyang alam
alam tungkol sa mga ritual. Maaga namatay ang mga magulang ni Kijoon, kaya sanay na siya sa mga ganitong bagay. Abalang-abala siya sa pagtulong kay Sara na ayusin ang lahat mula simula hanggang matapos. Ang maingat na aksyon ni Kijoon ay nagparamdam sa kanya ng init. Umiti siya habang nagsasalita hanggang sa naalala niya ang kanyang sarili nang paalalahanan siya ni Kijoon. Natapos na ng tatlo ang pag-aayos ng lugar para sa ritual. Pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan ang kaso ni Yumi. Ang pinakamahalagang bagay ay hanapin ang mga saksi sa pinangyarihan. Habang nag-uusap sila, dumating si Yulseong sa pinto. Narinig niya ang usapan ng tatlo. Alam ni Yulseong na anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Sara ngayon, kaya sinadya niyang magdala ng basket ng prutas para ialay. Hindi maganda ang pakikitungo ni Sara kay Yulseong at pinakisuyuan pa niya si Kijoon at Kang Bom na itapon ang lahat ng dinala niya. Hindi pa rin sumuko si Yulseong. Nagdahilan siya na dadalhin niya ang kanyang anak upang makita siya sa susunod na pagkakataon sa pag-asang mahikayat si Sara. Nakita ni Kijoon na madalas na nakikipag-ayos si Yulseong kay Sara. Hindi niya mapigilang magtanong tungkol sa kanyang pag-aalinlangan. Sinabi lang niya na gusto ni Yulseong na gamitin siya upang lapitan si Yaong-a at hindi niya binanggit ang tungkol sa muling pag-aasawa. Humanga si Kijoon na hindi niya inaasahan na si Yulseong ay magiging ganito kawalang hiya at patuloy siyang humanga sa sigla ng balbas sa kanyang mukha kung gaano katindi ang pagsisikap upang tumubo ito sa ganoong kakapal na mukha. Matapos pag-usapan si Yulseong, inilabas ni Sara ang larawan ng kanyang ina. Palaging naramdaman ni Kijoon na pamilyar ang taong nasa larawan. Kinuha niya ang surveillance video sa prosecutor the office kung saan lumabas ang ina ni Sara at kasabay nito, pinatugtog niya ang recording ng tawag sa pagitan niya at ng ina ni Sara. Agad na nakilala ni Sara na ang nagsumbong sa kaso ni Yumi ay ang kanyang ina. Dahil noong araw na namatay ang kanyang ina, pumunta siya sa prosecutor the office at pagkatapos ay sinundan niya ang isang hindi kilalang lalaki. Naisip ni Sara ang tungkol dito at pinaghihinalaan na pinatay ang kanyang ina. Matapos umalis si Kijoon at Kang Bom, walang magawa siyang umupo at umiyak sa hagdanan, wala na ang kanyang ina sa mundo. Ito ay isang sakit na hindi kayang sabihin ni Sara. Kinabukasan, sa ilalim ng paggabay ni Kijoon, pumunta si Sara sa maliit na kainan kung saan nagtrabaho ang kanyang ina. Hanggang ngayon, parang nakikita pa rin niya ang kanyang ina na abala sa kainan. Nakilala ng empleyado ng kainan si Sara, kaya sinabi niya sa kanya ang maraming kwento tungkol sa kanyang ina. Binanggit niya ang isang part-time na empleyado na nagngangalang Suhi, na malapit sa kanyang ina, ngunit bago pa man mahanap ni Sara si Suhi, dumating ang sekretarya ni Yulseong sa harap ng kanyang bahay. Matapos marinig ang pag-uusap ni Sara at ng iba pa, napaisip din si Yulseong tungkol sa araw na nasaktan si Yumi. Si Suhi ay pumasok at lumabas sa tabi niya at pagkatapos ay dali-daling umalis. Upang matiyak na hindi magsasalita si Suhi, pinapunta ni Yulseong ang kanyang sekretarya upang asikasuhin siya. Agad na nakilala ni Suhi ang sekretarya bilang isang tao mula sa tabi ni Yulseong. Matalino siyang tumakas sa likod ng pinto, kaya hindi siya nahuli ng kalaban. Bago dumating ang sekretarya, mayroon si Suhi na baliw na ex-boyfriend. Palagi siyang sinusubaybayan at ginugulo. Ngayon parehong ang sekretarya at ang ex-boyfriend ay may masamang hangarin sa kanya. Hindi alam ni Suhi kung sino ang paniniwalaan. Nang mahanap siya ni Sara, ayaw na ni Suhi na masangkot sa anumang gulo, kaya tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon kay Sara. Hindi sumuko si Sara at patuloy na hinikayat si Suhi. Ipinadala niya kay Suhi ang larawan nila ng kanyang ina. Taimtim siyang humingi ng tulong. Naantig ang puso ni Suhi nang makita ang larawan at pumayag siyang makipagkita kay Sara at sinabi ang buong pangyayari sa kanya. Ang araw na nasaktan si Yumi ay ang araw din na nag-organisa si Yulseong ng isang engagement party. Pumunta si Suhi sa party bilang isang part-time na empleyado at humanga siya sa marangyang silid. Kinuha niya ang kanyang telepono upang kunan ng larawan ang magandang tanawin sa silid. Biglang pumasok si Yulseong na ikinagulat ni Suhi at nahulog ang kanyang telepono sa basket ng bulaklak. Nakabukas pa rin ang kamera ng telepono. Kinuha nito ang pag-uusap ni Yulseong at Yumi. Hindi siya nasisiyahan na magpapakasal si Yulseong sa iba at inihayag na ilalabas niya ang ebidensya ng kanyang panunuhol. Pagkaalis ni Yumi, pinapunta ni Yulseong ang kanyang sekretarya upang kunin ang ebidensya mula sa kanya at kung kinakailangan, maaari rin siyang patayin. Matapos mapanood ang video sa kanyang telepono, pinaghihinalaan ni Suhi na ang pagkamatay ni Yumi ay may kinalaman kay Yulseong. Hindi nagtagal, dinala niya ang ebidensya kasama ang ina ni Sara sa prosecutor office. Ngunit nang umalis siya sandali upang pumunta sa banyo, pagbalik ni Suhi sa lobby ay wala na ang ina ni Sara. Pagkatapos ay natuklasan niya na sumakay ito sa sasakyan ng sekretarya ni Yulseong. Dahil sa takot na madamay, matagal nang binura ni Suhi ang video sa kanyang telepono at dahil wala ng ebidensya. Pinakiusapan ni Sara si Suhi na maging saksi. Tinanggap ni Sara ang kahilingan at kasabay nito, inayos niya para kay Suhi ang isang ligtas na lugar upang manatili. Nang gabing iyon, naghanda si Suhi na pumunta sa istasyon ng pulisya. Bumalik siya upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit hinarang siya ng kanyang ex-boyfriend sa pinto. Palaging pinaghihinalaan ng kanyang ex-boyfriend si Suhi na nakikipagrelasyon sa ibang tao at ang kanyang saloobin sa kanya ay lubhang masama sa gitna ng kanilang pagtatalo. Patuloy na tumatawag sina Suhi at Kijoon kay Suhi. Naisip ng ex-boyfriend na si Kijoon ang ikatlong partido. Nawalan siya ng katinuan
kaguluhan, kaya walang awa niyang pinatay si Suhee. Nawalan sila ng mahalagang saksi na si Suhee. Ang pag-unlad ng investigasyon na mayroon ng ilang mga palatandaan ay napilitang huminto pagkatapos ihatid si Sarah sa bahay. Naghanda si Ki-joon na umalis, ngunit nag-alala siya para kay Sarah. Muli siyang tumawag sa kanya, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Pumunta si Ki-joon sa harap ng bahay ni Sarah. Ilang beses niyang sinubukan ang password, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan at bumukas ang pinto. Sa oras na ito, si Sarah ay halos masuffocate sa kalungkutan. Umupo siya at umiyak sa sahig. Mahigpit siyang yakap ni Ki-joon upang tulungan siyang ayusin ang kanyang paghinga. Pagkatapos kumalma ni Sarah, tinanong siya ni Ki-joon kung bakit niya ginamit ang kanyang kaarawan bilang password sa pinto. Sinabi ni Sarah na ginamit niya ang kanyang lumang numero ng telepono bilang password at nagkataon na tumugma ito sa kaarawan ni Ki-joon. Bagaman hindi umamin si Sarah, nahulaan pa rin ni Ki-joon na may damdamin pa rin si Sarah para sa kanya kahit gaano pa katagal siya maghintay. Handa si Ki-joon na maghintay hanggang sa araw na magbukas ang puso ni Sarah sa kanya. Palagi siyang maghihintay para sa kanya. Narito ang iyong hinihiling na salin sa Tagalog. Samantala, mayroon din siyang kondisyon habang abala si Sarah sa paghawak sa kaso ni Yaong A. Sisimula ni Ki-joon na muling imbestigahan ang kaso ni Yumi. Magsisimula siya sa driver ng taxi na nagdala kay Yumi palayo sa pinangyarihan noong gabing iyon. Pagkatapos ng insidente, umalis ang driver sa kanyang lumang kumpanya ng taxi. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa ibang kumpanya at nakatira sa isang luma at masikip na apartment. Sira ang lock ng pinto kaya maaari itong buksan sa pamamagitan lamang ng pagtulak. Ang isang ordinaryong driver na namumuhay ng ganoon kahigpit ay nakabili ng isang napakamahal na pares ng sapatos na pang-sport. Tinapos ni Ki-joon ang kanyang investigasyon at bumalik sa law firm. Muli, inutusan ni Yul Seong ang isang tao na magdala ng mga bulaklak para kay Sarah. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Sarah, hindi rin niya ibinalik ang mga bulaklak, sa halip kalmado niya itong tinanggap. Nagpasya siyang muling magpakasal kay Yul Seong upang patuloy na tratuhin bilang isang katulong ni Hee-won. Si Yul Seong ay isang taong gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin, upang makuha ang ebidensya ng kanyang mga krimen at malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagpasya si Sarah na tanggapin ang panganib at pumayag sa kanyang proposal. Alam ni Ki-joon kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya upang makatakas sa bahay na iyon. Mahigpit siyang tumutol na bumalik si Sarah upang magdusa. Ngunit dahil matatag si Sarah, walang nagawa si Ki-joon kundi hanapin si Yul Seong. Hinawakan ang kanyang kwelyo at binalaan siya na huwag subukang baguhin ang isip ni Sarah. Sayang, nasa kamay ni Sarah ang desisyon. Hanggang ngayon, wala pa siyang mas magandang opsyon. Hindi niya pinansin ang pagtutol ni Ki-joon at pumayag siya sa hiling ni Yul Seong. Mayroon din si Yul Seong na sariling kondisyon. Hiniling niya na ayusin niya ang isang pagpupulong sa kanya at kay Yaong A upang ipakita ang kanyang sinseridad. Ang katigasan ng ulo ni Sarah ay nagparamdam kay Ki-joon ng kaguluhan. Kapag walang tao sa paligid, naalala niya ang mainit na halik nila at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Sa isang gabi na umuulan ng malakas, pumunta si Ki-joon sa harap ng bahay ni Sarah upang makita siya. Ngunit matapos niyang iabot ang kanyang kamay, nag-aalangan siyang pindutin ang doorbell. Si Sarah sa loob ng bahay ay mayroon ding komplikadong damdamin, bagamat di alam niyang ang desisyong ito ay sasaktan si Ki-joon. Narito ang iyong hinihiling na salin sa Tagalog. 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 Narito ang iyong hinihiling na salin sa Tagalog.
Alam ni Hee-won na gustong muling imbestigahan ng grupo ni Ki-joon ang kaso ni Yumi. Nang umuwi si Sara, napansin niya ang mamahaling sapatos na pang-sports sa sahig. Narinig niya mula sa kanyang kalihim na may isang empleyado ng law firm na nakipag-usap ng mahahalagang bagay kay Yul Seong nang umalis ang empleyado. Natuklasan ni Sara na ang taong ito ay ang driver na dating naglilingkod kay Hee-won. Nagtaka siya at pinuntahan si Ki-joon. Kinumpirma nila na ang estranghero na dumukot sa ina ni Sara at ang taxi driver na naghatid kay Yumi ay iisa. Ibinigay ni Sara kay Ki-joon ang schedule ni Yul Seong na nagsasaad na sa oras na pumunta ang kanyang ina para hanapin si Ki-joon, hindi siya pumasok o lumabas sa prosecutor's office. Ngunit malinaw na naaalala ni Ki-joon na sa panahong iyon, nakita niya si Yul Seong sa prosecutor's office. Naghinala ang dalawa na may itinatago si Yul Seong at sadyang binago niya ang kanyang schedule. Ngayon, ang parehong kaso ay may kaugnayan sa driver at ang mag-ina ni Yul Seong ay mayroon ding kaugnayan sa driver. Kung mapipilit nilang magsalita ang driver, malulutas ang lahat ng problema. Nakaisip si Sara ng magandang ideya at noong gabing iyon, nakipagkita si Sara sa driver sa law firm. Ibinigay niya ang surveillance video ng kanyang ina sa prosecutor office. Tinanong ang driver kung alam niya kung saan pumunta ang kanyang ina noong panahong iyon, ngunit mariing itinanggi ng driver at hindi rin inamin na siya ang dumukot sa ina ni Sara. Nang makita ni Sara na patuloy na lumulunok at nanginginig ang paa ng lalaki, alam niyang may problema ito. Kaya sinadya niyang ibunyag na iniimbestigahan niya ang katotohanan. Pagkatapos, iniulat ng driver ang bagay na ito kay Yul Seong at humingi ng pera upang tumahimik. Habang nalilito si Yul Seong sa ginagawa ni Sara, narinig niya ang balita na naipasa na ang bill para sa pagpapalawak ng law school at inakala niyang tinulungan siya ni Sara, kaya hindi siya tumigil sa pagpuri dito. Sa totoo lang, naipasa na ang bill at sinamantala lang ni Yaong ang sitwasyon habang binabayaran ang utang na loob kay Sara. Nang gabing iyon, sinamantala ni Sara ang pagkalasing ni Yul Seong at lihim na binuksan ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang schedule para sa mga susunod na araw. Nang matuklasan ang isang araw na nakasaad na pagtatapon ng basura, hinulaan ni Sara na ito ay isang babala na may masamang gagawin si Yul Seong, kaya tinawagan niya si Ki-joon upang paalalahanan siyang maghanda. Pagkatapos, sinundan ni Ki-joon at ng iba pa ang sasakyan ng driver. Binangga niya ang sasakyan para dukutin ito at huminto ang sasakyan ng driver sa patutunguhan. Ginamit ni Ki-joon ang telepono ng driver upang ipaalam kay Yul Seong, ngunit biglang may isang sasakyan na nahulog mula sa itaas at dinurog ang sasakyan ng driver at nalaman ng driver na muntik na siyang patayin. Nang tanungin ni Sara at ng iba pa, inamin niya na nakatanggap siya ng utos mula kay Yul Seong. Tinulungan siyang dukutin ang ina ni Sara sa prosecutor's office. Ngunit bumaba siya sa sasakyan sa kalagitnaan, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Patuloy na tinanong ni Ki-joon ang katotohanan tungkol sa kaso ni Yumi. Hindi inaasahan na nakahanap ang driver ng pagkakataon na tumakas at nang habulin siya ng lahat, nakita nilang nabangga ang driver ng isang sasakyan at hindi alam kung buhay o patay. Nagmamadaling dinala siya ni Sara at ng iba pa sa emergency room at sa huli ay nailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, nagkunwari si Sara sa harap ni Yul Seong na wala siyang alam, ngunit walang sinabi si Yul Seong at nagsimulang kunin ang kanyang telepono para mag-record. Nalaman niya na ang sasakyang nakabangga sa driver ay ang sasakyang inupahan ni Kang Bom at alam ni Sara na hindi na niya ito maitatago. Inamin ni Ben na nag-imbestiga siya kung may kinalaman ba ang driver sa pagkamatay ng kanyang ina, ngunit hindi niya inaasahan na tatakas ito lula ng sasakyan. Upang maiwasan na patuloy siyang tanungin ito, tinapos ni Sara ang kanilang pag-usap at dinala ang surveillance video mula sa prosecutor's office kay Hee-won. Gusto niyang malaman kung siya ba ang nasa likod ng driver, ngunit tumanggi si Hee-won na magsalita at pinalabas siya ng malamig sa kwarto. Akala ni Yul Seong ayaw nitong sabihin sa kanya ang totoo, ngunit sa katunayan ay hindi alam ni Hee-won kung bakit ginawa iyon ng driver at gusto rin niyang malaman ang dahilan. Kaya inimbestigahan niya ang logbook ng driver noong araw na namatay ang ina ni Sara dahil parehong itinatago ni Hee-won at Yul Seong ang katotohanan. Nagpasya si Sara na gumamit ng isang tusong plano upang pukawin ang kanilang relasyon at gawin silang umamin sa kanilang mga ginawa. Sa utos ni Sara, nagpakalat si Jiang Mai ng chismis sa isang high-end na beauty salon na nagsasabing gusto ni Yul Seong na agawin ang kapangyarihan mula kay Hee-won. Sa simula ay hindi pinansin ni Hee-won ang balita, ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang kalihim upang magulat na ayon sa mga talaan, ginamit ng driver ang sasakyan ni Yul Seong noong araw na dinala niya ang ina ni Sara. At mukhang may kaugnayan din si Yul Seong sa kamakailang aksidente sa sasakyan ng driver. Pumunta si Hee-won sa kwarto ng kanyang anak para kumpirmahin ito. Ngunit nakita niya ang isang telepono na may basag na screen sa mesa. Sinubukan niyang tawagan ang driver at nagulat siya nang magsimulang tumunog ang telepono sa mesa. Malinaw na sa driver ang teleponong ito, ngunit sinabi ni Yul Seong na napulot niya ito sa pinangyarihan ng aksidente. Habang puno ng pagdududa si Hee-won, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing siya ang kapatid ng driver. Sinabi niya na kamakailan ay tinakot si Yul Seong at gustong ipasa ang lahat ng responsibilidad kay Hee-won. Hindi inaasahan ni Hee-won na si Sara ang nagpadala ng mensahe.
mensahe. Ang galaw na ito ay talagang nagpaalarma kay Hee-won at nagsimula siyang magduda sa intensyon ng kanyang anak. Talagang kumilos si Yul Seong. Nagpadala siya ng mga tao para dakpin ang driver sa ospital at nalaman niya mula sa driver ang mga kamakailang ginawa ni Sarah. Kaya pinadalhan niya ang isang katulong upang maglagay ng listening device sa flower pot sa kwarto. Nang malaman na dinakip ang driver, hulaan ng mga kasamahan ni Sarah na si Yul Seong ang may gawa at naisip nila ang susunod na hakbang ni Yul Seong. Kaya binigyan ni Jun si Sarah ng isang surveillance device upang maiwasan na lagyan ni Yul Seong ng listening device ang kanyang katawan. Nang bumalik si Sarah sa kwarto, nakita niyang mukhang natatakot ang katulong. Pagkaalis ng katulong, natagpuan niya ang listening device sa flower pot at naisip ang kanyang asawang nagpapahinga. Dinala ni Sarah ang device na ibinigay ni Jun sa kwarto ni Hee-won at nakakita siya ng isang eksaktong kaparehong listening device sa isang libro. Ipinakita niya ang ebidensya at nagalit si Hee-won at sinampal ang kanyang anak. Walang sinabi si Yul Seong at nagpatugtog ng isang recording sa kanyang telepono. Ito ay isang pag-uusap ilang araw na ang nakalipas, kung saan sumunod ang driver sa utos ni Yul Seong at humarap kay Hee-won. Kahit na sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kaso ni Yume, hindi inaasahan ni Hee Seong na sisiraan din siya ng kanyang anak. Sa galit, kinuha niya ang flower pot at akmang ihagis kay Yul Seong, ngunit napansin niya ang isang listening device sa ilalim nito na inilagay ni Sarah. Naintindihan ni Yul Seong na ito ay paghihiganti ni Sarah. Lumabas ang mag-ina para mag-usap at sa ngayon ay hindi pa nagmamadali si Yul Seong nasaktan si Sarah. Gusto niyang hintayin na maging matagumpay ang proyekto ng law school bago niya ito tuluyang sirain. Bago makumpleto ang kanilang layunin, kailangan nilang mamuhay kasama ang kanilang kaaway. Kailangan niyang laging magkunwaring naloko ni Sarah, maging mabait sa kanya at pigilin ang kanyang galit. Dahil hindi niya mapaniwala si Hee-won at Yul Seong na sabihin ang totoo, pinahanap ni Sarah si Ki-joon at ang iba pa sa driver at sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan nilang tumakas na ito sa ibang bansa. Dahil sa kanyang pagkagumon sa pagsusugal, mabilis niyang naubos ang pera na ibinigay sa kanya para manahimik. Nagduda ang pulisya sa pinagmulan ng kanyang pera, kaya naghanda silang imbestigahan kung may kaugnayan ba ito sa money laundering. Matapos matanggap ang balitang ito, naghanda si Sarah na gumawa ng unang hakbang. Nang gabing iyon, umuwi si Sarah. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagmamalasakit ni Hee-won para sa kanya at hindi lang siya pinayagan ni Hee-won na umupo sa tabi niya, kundi itinulak pa ang plato ng inihaw na karne ng baka na gusto niya patungo sa kanya. Nakita ni Sarah ang pagkukunwari ni Hee-won at sinadya niyang ilagay ang plato ng inihaw na karne ng baka sa harap ng kanyang anak na itinatanggi na gusto niya ang ulam na iyon. Pagkakita nito, agad na sumama ang mukha ni Hee-won. Sa sandaling iyon, tumawag si Kang Bom kay Sarah. Nagkunwari si Sarah na si Yaong-a ang nasa kabilang linya at sinabi na ang driver ay nakatanggap ng malaking halaga mula sa law firm at ngayon ay nakakulong dahil sa pagsusugal sa ibang bansa. Dahil dito, ipinagpaliban ni Yaong-a ang proseso ng pagtatatag ng law school. Nang marinig ito, nagtinginan ang mag-ina at sabay na nakarinig ng sirena ng pulis mula sa labas. Lumalabas na lihim na inireklamo ni Sarah ang kanyang asawa. Para dakpin siya ng pulisya dahil sa hinalang pag-udyok sa pagpatay kay Yumi. Sa puntong ito, natakot si Yul Seong. Sa kabila ng lahat, sinisi niya ang kanyang ina at bilang resulta, pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya. Upang protektahan ang kanyang sarili, hindi nag-atubili si Yul Seong na isakripisyo ang kanyang ina. Sinubukan pa nga niyang ipasa sa ina ang lahat ng kasalanan. Isang taon na ang nakalipas nang pumunta ang ina ni Sarah sa prosecutor office para ireklamo si Yul Seong. Ibinunyag niya na alam niya ang loob ng kaso ni Yumi. Nagmamakaawa siya kay Yul Seong na tulungan si Sarah na makatakas sa kasalanan at kung mapawalang sala si Sarah, handa siyang tumulong na itago ang katotohanan. Sa simula, hindi pinansin ni Yul Seong ang mga sinabi ng ina ni Sarah hanggang sa nakita niya ito sa prosecutor office. Doon niya napagtanto na may mali. Kaya nagpadala siya ng mga tao para dalhin ang ina ni Sarah at ipinaliwanag na hindi niya pinatay si Yumi at ang mga salitang gustong patayin ay pananakot lang. Gustong malaman ni Yul Seong kung saan narinig ng ina ni Sarah ang loob ng kaso at sa takot ay sinabi nitong wala siyang alam. Nawala ng pasensya si Yul Seong at hinawakan ang kwelyo nito at patuloy na tinanong. Nang hindi ito nakipagtulungan, galit siyang itinulak at hindi nakatayo ang ina ni Sarah, kaya aksidente siyang napatay ni Yul Seong. Ngayon, gusto lang protektahan ni Yul Seong ang kanyang sarili. Umaasang aakuin ng kanyang ina ang lahat ng kasalanan at protektahan man lang ang kanyang kalayaan. Pagkatapos nito, matutulungan niya itong mapawalang sala dahil kailangan pa rin nilang itayo ang law school. Ang pagtatatag ng law school ay ang layunin na matagal nang hinahabol ni Yul Seong. Bukod sa pagpapataas ng kanyang sariling reputasyon, ang law school ay isa ring kasangkapan para sa kanya at sa kanyang mga kasabwat na mag-money laundering. Gustong makuha ni Yul Seong ang tiwala ni Yaong-a at idineklara pa niyang puputulin niya ang relasyon sa kanyang ina. Naniniwala siya na makakakuha siya ng suporta mula kay Yaong-a. Nag-organisa pa siya ng isang investment presentation, ngunit nagulat siya nang makita na walang tao sa hall. Ang lahat ay inayos ni Sarah na pumunta sa katabing hall. Si Hee-jin, na ginamit at itinapon ng mag-ina, ay inimbitahan din pumayag siyang makipagtulungan kay Sarah. Kapalit nito ay hindi siya kakasuhan ni Sarah dahil sa pagpera
pagpapeke ng mga libro. Sa harap ng maraming reporter, nagbigay si Hee-jin ng maraming nakakumbinsing ebidensya na nag-akusa kay Ginang Hee-won na siya ang may-ari ng Music Zombie. Tinakpan ng mag-inang Yul-seong ang mga kasalanan ng isa't-iisa at madalas pa siyang nakikipag-date sa ibang babae para sa layuning magpakasal. Sa katunayan, ginagamit niya lang ang ibang tao at walang awang tinatapon. Ang pahayag ni Hee-jin ay nagresulta sa pagiging target ng kritisismo si Yul-seong at bago pa siya makaisip ng paraan para harapin ito, nalaman niyang gising na si Professor Seo. Ang balita na nagising si Professor Seo ay maganda para kay Ki-joon, ngunit masama para kay Yul-seong. Mas mahalaga, nagpa siya si Jinbo na iwanan ang dilim at muling imbestigahan ang kaso ni Professor Seo na nahulog mula sa itaas. Samantala, linisin din ang pangalan ni Ki-joon. Bagaman nabunyag na ang mga krimen ng mag-inang Yul-seong, hindi pa rin sumusuko si Sara. Kailangan niyang hanapin ang paraan para maipakulong siya dahil sa pagpatay. Upang aliwin ang kaluluwa ng kanyang ina sa langit, naintindihan ni Ki-joon ang nararamdaman ni Sara na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang ina. Nagpa siya siyang mananatili sa tabi niya at tulungan siyang malagpasan ang mga pagsubok. Bago makipaglaban kay Yul-seong, dinala ni Sara ang kanyang anak sa bahay ni Jang-mi para pansamantalang manirahan doon upang maiwasan na maapektuhan ang bata sa away ng mga matatanda. Pagkatapos maayos ang lahat, tinulungan ni Ji-in si Sara na maghanap ng mga dokumento na may kaugnayan sa panunuhol ni Yul-seong upang mapilitan siyang lumabas. Nagpa siya si Sara na sirain muna ang kanyang mga taga-suporta. Ang mga taong madalas magbigay ng suhol ay palaging may detalyadong talaan. Hulaan ni Sara na gagamitin ni Yul-seong ang talaan na ito para hilingin sa kanyang mga taga-suporta na protektahan siya. Kapag nahanap ang talaan na ito, maaari siyang maparusahan. Sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa mga kasabwat ni Yul-seong, nakakita si Sara ng isang tagumpay sa isang reporter na namamahala sa suhol. Ang reporter na ito ay sakim sa pera at hanggagi may sapat na pera, maaari siyang mag-ulat ng anumang nilalaman. Nagkasundo ang lahat na magsimula sa reporter na iyon. Humiling si Sara kay Jang-mi na maglabas ng malaking halaga ng pera at hilingin sa kanya na magsulat ng isang artikulo ng advertisement para sa restaurant. Masayang tinanggap niya ang pera, ngunit hindi niya alam na may GIS tracker ang bag. Sinundan ng grupo ni Sara ang lokasyon na ipinapakita sa tracker at natagpuan ito. Sa harap nila ay isang taniman ng bawang na nakapangalan kay Yul-seong at ang tagapamahala nito ay ang reporter. Malinaw na ito ang lugar kung saan itinatago ni Yul-seong at ng kanyang mga kasabwat ang kanilang mga sikreto. Naghanda na si Ki-joon na maghukay. Sinunod ni Jang-mi ang utos ni Sara at tumawag ng isang excavator. Pagkatapos maghukay ng ilang sandali, may nakita ang lahat. Sa lupa, mayroong isang asul na plastic na kahon. Nakakalungkot, walang talaan sa loob. Tanging ilang cash lang. Tiningnan ni Sara ang kalapit na bahay at inaya ang lahat na maghanap magdamag. Ginaya ni Ki-joon ang karanasan ng isang matagal ng prosecutor at nakita ang artikulo na isinulat ng reporter. Hulaan niya na may kinalaman ito kay Sara at Ki-joon. Upang mapigilan si Sara, nagpadala si Yul-seong ng kalihim para sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan. Humiling siyang makipagkita kay Sara. Napilitan si Sara na gamitin ang talaan kapalit ng kanyang anak. Sa katunayan, hindi ibinigay ni Sara ang orihinal. Pagkatapos matuklasan ni Yul-seong, nakatakas na sina Sara at Ki-joon kasama ang kanyang anak. Ibinigay ni Sara ang talaan at iba pang ebidensya sa pulisya. Ang pag-akusa kay Yul-seong ng suhol ay hindi sapat para sa kanya. Upang patunayan ang kanyang krimen sa pagpatay sa kanyang ina, nakipagkita ng hiwalay sina Sara at Ki-joon sa kanyang kalihim. Nagsinungaling ang dalawa na umamin na ang driver at inimbestigahan na ng pulisya si Yul-seong. Nalaman nila mula sa kanya na ang nagtulak sa ina ni Sara ay ang kalihim. Mahigpit na tumanggi ang kalihim na sabihin ang totoo, ngunit napansin ni Ki-joon na nag-aalinlangan ito. Pagkatapos ay dumating ang isang malaking grupo ng mga prosecutor sa law firm para maghanap. Nag-aalala si Yul-seong na baka imbestigahan din ng mga prosecutor ang kaso ng ina ni Sara, kaya ginagplano siyang ipagtapat ng kalihim ang isang maling pahayag at aalisin niya ang lahat ng responsibilidad. Ang pagtataksil na ito ni Yul-seong ay nagdulot ng pag-aalala sa kalihim. Natakot ang kalihim na kung magsisinungaling siya at mahuli sa huli, siya lang ang magdurusa. Sinabi ni Yul-seong na wala na silang magagawa at naintindihan ng kalihim ang tunay na mukha ni Yul-seong. Nagulat ang kalihim kay Ki-joon na pumayag na sabihin ang totoo. Pagkatapos mabatikos ng lahat ang prosecutor office at ang investigasyon kay Yul-seong, nawala ang reputasyon ng law firm sa industriya at nawalan pa ng karapatan na magtatag ng law school. Napilitan si Yul-seong na lapitan si Sara at nang hindi nakatingin si Sara, gumamit siya ng pampatulog para dukutin siya. Nang magising si Sara, natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Pinuwersa siya ni Yul-seong na magmakaawa at nag-record siya na inuutusan si Sara na aminin na peke ang talaan. Interesado lang si Sara na malaman kung si Yul-seong ang pumatay sa kanyang ina at ang kanyang paulit-ulit na pagtatanong ay nagdulot ng pagkawala ng pasensya nito. Ginagatan niya ang kwelyo ni Sara at mariing itinanggi ang kanyang krimen. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nahulog ang listening device na suot ni Sara. Nakita ito ni Yul-seong at agad na tinapaktapakan. Simula pa lang nang tawagan siya ni Yul-seong, naisip na ni Sara na magdala ng listening device para makuha ang pag-amin niya at maparusahan siya. Ngayon, nasira ang device at naputol ang signal. Hindi pa rin napapaamin ni Sara si Yul-seong at dahil sa galit ni Yul-seong,
Seong, dinala niya ito sa ibang lugar. Pagkasimula ng sasakyan, napansin niya na may problema. Habang bumaba siya para tingnan ito, napansin ni Sarah ang dashcam sa sasakyan. Binigyan niya ng pagkakataon ang sarili niya na hindi siya nakatingin. Humarap siya sa dashcam at sinabi na pupunta si Seong sa pantalan. Habang nagmamaneho, napansin niya na may butas ang gulong ng sasakyan, kaya upang hindi maantala ang kanyang paglalakbay, nagpalit siya ng ibang sasakyan. Dumating si Ki-jeon at ang iba pa pagkatapos, at napansin niya ang dashcam sa sasakyan ni Seong. Kinuha niya ang memory card para tingnan ito. Pagdating ni Seong sa pantalan, binuksan niya ang container na kinalalagyan ni Sarah at nanlamig ito. Ang container ay malapit nang ipadala sa ibang bansa at aabutin ng halos 2 buwan bago makarating sa patutunguhan. Siguradong mamamatay si Sarah dahil sa pagkakatali. Pinuwersa siya ni Seong na i-record ang mga salitang itinuro niya. Nang gawin niya ito, napansin ni Seong na hindi pa pala nakapatay ang recording function. Ikinislap ng mata ni Sarah. Kung makukuha niya ang recording, magkakaroon siya ng ebidensya para sampahan ng kaso si Seong. Pinuwersa niya si Sarah na magbigay ng pag-amin, ngunit tumanggi ito. Kahit pa magbigay siya ng maling testimonya, hindi siya makakatakas sa parusa ng batas dahil nagpa siya ang kanyang kalihim na dumalo sa interogasyon. Agad na tinawagan ni Seong ang kalihim. Ipinahayag nito ang kanyang paninindigan na aaminin lang niya ang masasamang bagay na nagawa niya at hindi siya magiging kapalit ni Seong. Habang tumatakbo ang oras at malapit ng isakay sa barko ang container, nagsimulang apela si Sarah sa kanyang damdamin. Ginamit niya ang kanyang nalalapit na kamatayan bilang dahilan para hilingin sa kanya na sabihin ang totoo at nakita niyang nagpapakita si Sarah ng pagkabalisa. Aaminin ni Seong na aksidente niyang naitulak ang kanyang ina at hindi niya sinasadyang patayin ito. Galit na sinumbata ni Sarah si Seong dahil hindi niya sinagip ang kanyang ina. Ayaw niyang maging masamang tao ang kanyang anak na tulad nito. Matapos sabihin iyon, inilagay niya ang kutsilyo sa kamay ni Sarah at sinabi sa kanya na putulin ang lubid para hindi siya mamatay na nakatali sa container. Aksidenteng isinara ni Seong ang pinto at pagkaraan ng ilang sandali ay dinala ang container sa pantalan. Naupo si Sarah sa sahig dahil sa lamig. Nang malapit na siyang mamatay, naalala niya ang mga alaala mula sa nakaraan, ang ngiti ng kanyang ina, ang ngiti ng kanyang anak at ang mga sandali kasama si Ki-jeon. Kasama ang mga magagandang alaala, napagod siya at nawala ng malay sa sahig. Sa ulan, nakita niyang bumukas ang pinto at narinig niyang tinawag ni Ki-jeon ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal, naagapan ni Ki-jeon na maharang ang sasakyan. Binuksan niya ang lahat ng mga pinto ng container at sinuri ang bawat isa para makumpirma kung nandoon si Sarah. Inalalayan ni Ki-jeon si Sarah na bumangon, isinuot ang kanyang jacket dito, at binuhat siya palabas ng container. Walang lakas si Sarah at sumandal sa kanyang balikat. Pagkatapos maligtas si Sarah, sinamahan niya ang mga prosecutor para harangin si Seong na tumatakas. Umusad si Sarah at sinipa siya hanggang sa bumagsak sa lupa. Kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa at hindi man lang niya pinatay ang recording function o binura ang file. Nag-iwan siya ng ebidensya ng kanyang krimen. Matapos ipaghiganti ang kanyang ina, lumipas ang ilang buwan. Nagpakasal si Kang Bom at Daigi. Umakyat si Sarah sa entablado para magbigay ng talumpati. At bukod sa kanyang pagbati, gusto niyang tanungin ang ikakasal kung handa na ba silang maghiwalay. Magkaiba ang pag-ibig at kasal. Ang pag-ibig ay kalayaan, ang kasal ay responsibilidad. Umaasa si Sarah na hindi masyadong seseryosohin ng ikakasal ang kasal at ituring ito bilang isang relasyon na maaaring magtapos anumang oras. Tulad ng paghihiwalay na hindi naman masyadong malaking bagay, kung haharapin nila ang kasal ng buong komportable, mas magiging mapagparaya sila sa isa't isa. Pagkatapos ng kasal, nagsimulang mag-alala si Ki-jeon tungkol sa kanyang sariling kasal. Kinuha niya ang singsing at umamin kay Sarah. Sana raw ay makalakad si Sarah sa landas na gusto niya habang buhay at susundan niya ang mga yapak nito. Dahan-dahang inabot ni Sarah ang kanyang kamay ngunit nag-atubili siya at binawi ito. Ayaw na niyang magpakasal. Gusto lang niyang magkasama sila sa loob ng 5 taon at pagkatapos ay maghiwalay. Sa ngayon, gusto lang ni Sarah ng isang marriage na may limitasyon at kung gusto nilang magpatuloy na magkasama, magpakasal ulit sila. Pumayag agad si Ki-jeon sa 5 taong marriage. Sa sandaling ito, mayroon na siyang layunin sa kanyang buhay. Gusto niyang suutan si Sarah ng singsing ng 0 beses. Sa oras na ito, inabot ni Sarah ang kanyang kamay para suutan siya ni Ki-jeon ng singsing at opisyal na silang naging magkasama. Dito nagtatapos ang pelikula. Maligayang pagdating sa lahat na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel. Bumisita kayo sa aking channel araw-araw at mingiti kayo ng napakatamis buong araw. Paalam!